Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 4021 Hindi mo alam. Nang si Fan ay nagtataka, sina Turan at Hathaway ay naglalakad na patungo sa direksyong ito. Tulan, congratulations. Bagamat si Kurato ang panganay na kapatid sa pamilya, medyo mapagpakumbaba siya nang makita ang nakababatang kapatid na ito. Hindi ko inaasahan na may mukha ka talagang babalikan. Alang-alang sa namatay mong ina at dugo, hindi kita itataboy, pero mas mabuting layuan mo ako. Hindi inilihim ni Turan ang paghamak sa kanyang mga mata. Hathaway, paumanhin sa pagkontamina sa iyong mga mata, paumanhin ni Turan sa kanyang kasintahan. Ito ang panganay mong kapatid na tumakas sa bahay, di ba? Dahil siya ang iyong panganay na kapatid, at magiging kapatid ko sa hinaharap, natural na mabuti na makabalik siya sa kasal. Malumanay at nakakaawa ang tono ni Hathaway. Hindi siya nakatadhana na maging miyembro ng aming pamilya ng Stade. Walang ganoong pangit na lalaki sa aming pamilya. Huwag kang mag-alala, kapag natapos na ang kasal, hindi na siya muling magpapakita. Sabi ni Turan, at idinagdag isang malamig na sulyap kay Kurato ang nagbigay sa kanya ng babala. Mapait ang mukha ni Kurato, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Nang dadalhin na ni Turan si Hathaway para makipagkita sa iba pang mga kamag-anak at kaibigan, nalaman niyang nakatayo si Hathaway doon at hindi gumagalaw. Ang magagandang mata ng babae ay tumitig kay Fan ng malalim. Nagkita ulit tayo. Nang lumabas ang mga salitang ito, hindi banggitin si Turan at ang iba pang naroroon, si Fan ay mas natulala. Napakatahimik ng lugar. Bilang isang lalaki na nagsasabing, pinatay ang Evil Dragon Emperor, at ipinapakita ang kanyang makapangyarihang kasanayan sa Qinglong sa Medical Hall, kilala si Fan ng maraming tao. Sa mata ng lahat, hindi pa rin maganda si Fan, ngunit hindi na siya maliit na tao. Gayunpaman, si Fan at ang babaeng demonyo sa ulap ay talagang magkakilala. Nagulat ito sa lahat. Magkakilala tayo. Si Fan ay talagang hindi humanga, kaya nakakahiya lang siyang magtanong. Parang tinamaan si Hathaway, at bakas sa mga mata niya ang lungkot. Bagamat kaunting pagbabago lang, agad itong nagpaparamdam sa mga tao na siguradong may kwento sa gitna. I'm sorry, maling tao ang nakilala ko, salamat sa pagpunta mo sa kasal namin, tahimik na sabi ni Hathaway. Sumimangot si Turan, Hathaway, sino siya? Ito ay isang taong mukhang isang matandang kaibigan. Inaamin kong mali ako. Bagamat hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Turan, hindi naging komportable para sa kanya na ipagpatuloy ang pagtatanong sa pagkakataong ito. Tiningnan lang niya ito nang may pagdududa. Napatingin si Fan kay Fan. Medyo nag-aatubili pa rin si Hathaway na lingunin si Fan hanggang sa makalayo na siya. Ang mga taong Osla na naruroon ay hindi tanga, bamulong sila, iniisip kong si Fan at Hathaway ay may nakaraan. Mr. Ye, hindi ba talaga kayo magkakilala? Medyo naghinala si Kurato. Sumimangot si Fan, sabi ko ito ang unang beses na nakita kita, naniniwala ka ba? Kung sinabi ni G. Ye, maniniwala ako, sabi ni Kurato. Napabuntong hininga si Fan at sinabing, sa kasalukuyan, hindi ko alam kung ano ang mali, ngunit tiyak na may mali sa babaeng ito. Karamihan sa kanyang mga pag-uugali ay sinadya. Hayaang mag-ingat ang iyong kapatid. Sabi, kung ano ang sasabihin ko, hindi makikinig si Turan. Nagkibit-balikat si Fan, tinatamad siyang magsalita tungkol sa mga kapatid ng ibang tao. Gayunpaman, sa pagtingin sa nag-aalalang ekspresyon ni Kurato, karamihan sa kanila ay sasabihin pa rin ito. Noon lang, nagkagulo na naman ang mga tao. Nanliit ang mga mata ni Fan, at tumingin siya sa grupo ng mga tao sa likod ng welcoming team. Ito ay isang grupo ng mga mandirigma na nagtataglay ng bandila ng Spruce Tribe, na puno ng kabayanihan. Ang ulo ng isang malaking tao na si Oslan, na may hubad na pangitaas na katawan, tansong balat, tulad ng mar-angle na mga kalamnan ng isang eskultura. Hindi tulad ng ibang lalaking Oslan, na puno siya ng malahayop na aura. Naningkit ang mga mata ng maraming babaeng Oslan nang makita ang malakas na lalaki. Lumalabas na kayong mga Oslan ay tumatanggap din ng ganitong uri ng aesthetics. Ungol ni Fan. Iyan ang unang mandirigma ng Spruce Tribe, Raymond. Sinabi ni Kurato na may seryosong ekspresyon, sa pagkakataong ito, dapat niyang pamunuan ng isang team para i-escort si Hathaway at ang kanilang mga tribal VIP. Isa siyang Star God Powerhouse at isang martial arts master. Nabalitaan ko na si Raymond ang pinakapinagkakatiwalaan ng High Priest na si Udi. Mukhang talagang binibigyang importansya ni Spruce ang kasal na ito, at maging siya ay nandito. Sa oras na ito, kumuha si Singer ng isang tao para formal na makipagkita kay Raymond. Isang grupo ng matatanda, na nakaharap kay Raymond, tanging Singer, na isa ring Star God, ang naglakas loob na tumingin ng diretsyo. Bagamat dalawang ulo si Raymond, hindi pa rin matukoy ang kanyang aura. Ayon sa kaugalian, ang dalawang makapangyarihang Diyos ng bituin ay sumaludaw sa isa't isa, at pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa isa't isa sa loob ng 10 segundo. Welcome sa Dragon's Blood Tree Tribe, sabi ni Singer. Narinig ko ang tungkol sa Singer Stad. Ang pangalan ni Sword King, sa mahabang panahon. Sa kasamaang palad, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya sa larangan ng digmaan. Ang tinatawag na Sword King ay talagang katulad ng martial arts master,
At ito ay isang bihirang propesyon para sa mga swordsman. Sa pananaw ni Ye Fan, ito ay simpleng pagtanggal ng kanyang pantalon at pagutot o dalawang bagay, walang pag-aalinlangan na sabi ni Singer. Oh! Ang sarap talaga, nakangiting tumango si Raymond. Kinilabutan ang lahat sa paligid ng marinig iyon, at hindi sila naglakas loob na magpahangin. Ibinaling ni Raymond ang kanyang atensyon kina Yao Guang at Yu Heng. Ito ang pitong bituin ng Long Exe, bakit hindi mo nakikita sina Exe Long Huang at Kai Yang? Hindi dadalo sa kasalang ito si Sir Zai Longwang, si Kai Yang ang may pananagutan sa kaligtasan ng tribo, kaya hindi maginhawang pumunta dito, sabi ni Yu Heng. Ipinagkalat ni Raymond ang kanyang mga kamay, kailangan ba? Kasama namin si Sword King Sing dito, ang tribo ng Dragon's Blood Tree ay dapat ang pinakaligtas na lugar sa sibilisasyon ng Ozlan ngayon. Kahit saan, nakangiting sabi ni Yu Heng. Kinusot-kusot ni Raymond ang kanyang mga mata, at agad na tumawa, na dinala ang mga tao sa kaibuturan ng tribo. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pag-aasawa ng dalawang pinakamalaking tribo, at ang mga tradisyonal na kaugalian ay nakumpleto ng hakbang-hakbang, at ito ay madilim. Nang gabing iyon, sa gitnang hardin ng Dragon's Blood Tree Tribe, ang mga maningning na kristal na lamp ay sinindihan sa suspendido na mga platform na patong-patong. Nagsayaw at nagtawanan ng mga gwapong lalaki at mga dilag ni Ozlan. Para sa mga ordinaryong tao, lahat ay talagang masaya na makita ang kasal, dahil nangangahulugan ito ng pangmatagalang katatagan. Si Ye Fan at Kurato ay orihinal na hindi sikat, ngunit dahil sa insidente sa ospital, natanggap nila ang kabaitan ng mga Ozlan. Malamig ang mukha ni Yao Guang, at walang sinasabi, inayos niya silang dalawa sa mga VIP seat sa sayaw. Bilang isang lokal, si Kurato ay hindi nang ahas na gumalaw na parang siya ay nasa mga pinat karayom. Si Ye Fan ay kumakain at umiinom, at sigurado siya sa pagkain ni Ozlan. Ang mga taong ito, ang alak na kanilang iniinom, ay talagang may epekto ng elixir na naghuhugas ng mga litid at pumutol sa utak. Ang paglalagay nito sa ikalimang asawa ay dapat na ang nectar at jade liquid. Kung ang isang mortal ay uminom ng isang patak, ito ay tinatayang mabubuhay sila ng daan-daang taon. Ang sarap naman, not to mention, it is worthy of the four golden civilizations, can he really enjoy it? Susunod, Miss Hathaway please. Inanunsyo ng host ng sayaw ang paparating na palabas. Ayon sa kaugalian, dapat anyayahan ng nobya ang mga tao mula sa pamilya ng kanyang asawa na sumayaw sa bola. Sa pangkalahatan, ito ang magiging biyenan sa hinaharap. Ang isang dilag tulad ng Hathaway at isang gwapong lalaki tulad ng Singer ay dapat na maganda upang sumayaw ng magkasama, at lahat ay umaasa dito. Sa oras na ito, tinanggal na ni Hathaway ang belo sa kanyang mukha, at ang isang mukha na napakaganda na nabaligtad ang lahat ng nilalang ay nakakabighani na ng maraming tao. Tumayo siya mula sa kanyang kinatatayuan, naglakad sa pingting, at lumundag na bumaba. Tulad ng lahat, iniisip na pupunta si Hathaway kay Singer. Bigla ba siyang nagbago ng direksyon? Hindi ba, si Kurato ba iyon? Ayos lang, ang panganay na kapatid ay parang ama. Para naman gumaan ang relasyon ng magkapatid. Kinabahan din si Kurato sa mga oras na ito. Kung inimbitahan ni Hathaway na sumayaw si He, tiyak na hindi siya makakatanggi, at magagawa lang niya ito kung kagatin niya ang bala. Nagmamadaling tumayo si Kurato at malay na pinunasan ang kanyang mga kamay. Ye Fan, pwede ba kitang imbitahan sa isang sayaw? Nagulat si Hathaway. Nakaupo sa upuan ng nobyo, malamig ang mga mata ni Turan, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong sa mga kamao sa ilalim ng mesa. Pangit din ang hitsura ni Singer at ng iba pa, pero sobrang tuliro sila. Matapos matigilan sandali, hindi napigilan ni Kurato na magtanong, Mr. Ye, di ba sabi mo hindi kayo magkakilala? Kabanata 4,022 Apo. Bagamat may mahinang pakiramdam si Ye Fan, hindi niya inaasahan na mahahanap talaga siya ng babaeng ito. Sa kalahating araw, hindi mahirap alamin ang kanyang pangalan. Hindi ito nagpapatunay na dapat magkakilala ang dalawa. Gayunpaman, ang mga tao sa paligid ko ay tiyak na hindi maniniwala sa ngayon. Tanggihan. Parang kinikilig ito sa sarili. Pangako. Tiyak na ituturing itong tinak sa mata, tinak sa laman. Gayunpaman, walang pakialam si Ye Fan kung kinasusuklaman siya ng mga Ozlan. Dahil gusto siyang paglaruan ni Hathaway, gusto niyang makita kung anong gamot ang ibinebenta ng babaeng ito sa Long. Ibinaba ni Ye Fan ang baso ng alak at tumayo. Naglalakad sa harap ni Hathaway, walang humpay niyang niyakap ang balingkinitang baywang nito. Ang isa ay malapit, harap-harapan, magkaharap ang mga mata, at sa hininga, maamoy mo ang mahinang halimuyak ng bulaklak sa Hathaway. Napatitig si Hathaway sa lalaki, namumula ang pisngi nito na talagang hindi maipaliwanag. Nang makita ang eksenang ito, si Turan, na nasa hindi kalayuan, ay wala ng dugo. Magsimula na tayo. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Well, mahinang pagsang-ayon ni Hathaway. Bagamat medyo magarbo ang sayaw ni Yaslan, matagal na itong pinanood ni Ye Fan kaya kabisado na niya ito kung ayaw niyang matutunan ito. Sumasayaw kasama si Hathaway sa dance floor, hindi niya alintana ang mga nakakadiri at naiinggit na mga mata sa paligid niya. Alam ko. Hindi ikaw siya. Ilang sandali pa ay tumalon, biglang mahinang sabi ni Hathaway. Napakunot ang noo ni Ye Fan, maaari bang tretuhin lang siya ng babaeng ito bilang isang dating kakilala?
Paumanhin, ang aking pagkukusa ay maaaring magdulot sa iyo ng kaunting pinsala. Ngunit pagkatapos na malaman ang iyong pangalan at malaman na hindi ikaw siya, gusto pa rin kitang makasayaw minsan. Bakas sa mga mata ni Hathaway ang kalungkutan na nakakaawa. Hindi talaga masabi ni Yefan kung totoo o mali ang sinabi ng babae. Kung pipilitin mo ang tanong sa Dragon Eye, dapat ay posible, pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ng babaeng ito ay dapat nakatulad ni Sylvie. Gayunpaman, kung siya ay nagsasabi ng totoo, ito ba ay labis na gawin ito sa kanyang sarili? Isa pa, sa dami ng tao sa eksena, sobrang effort talaga na gawin ito nang walang nakakapansin. Bahagyang ngumiti si Hathaway sa oras na ito, Yefan, maaari ba akong magtanong sa iyo? Ano? May babaeng mahal ka? Tumango si Yefan, oo. Mabuti naman, nakahinga si Hai Servi. Anong ibig mong sabihin? Nakangiting sabi ni Yefan, nag-aalala ka ba na mai-inlove ako sa iyo? Nakagat ni Hathaway ang kanyang labi, pasensya na kung hindi ka komportable, pero nag-aalala talaga ako na maaayos ka nito. Nagdulot ka ng hindi pagkakaunawaan. Tumawa si Yefan, nakipagsayaw ka na sa akin, at nag-aalala ka pa rin tungkol dito. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko ito kay Turan, at maiintindihan niya ako. Ang mga taong katulad natin ay nakatakdang maging sakripisyo para sa tribo. Nang matapos magsalita si Hathaway ay natapos na ang kanta. Bumati siya ng matikas, pagkatapos ay tahimik na umatras para imbitahan si Singer. Bumalik lang sa katinuan si Yefan, ngunit hindi niya nakontrol ang usapan mula simula hanggang matapos. Ito ba ay tulad ng pagsasabi na sa buong proseso ng sayaw, pinangungunahan siya ng kanyang ilong. Good guy. Kung sinasadya ng babaeng ito, siguradong master siya ng psychological warfare. Mr. Ye, anong pinag-uusapan niyo kanina? Hindi mapigilan ni Kurato na magtanong nang bumalik si Yefan. Wala lang, maling tao daw ang inamin niya. Huwag akong magkamali, sabi ni Yefan. Medyo hindi kumbinsido si Kurato, yun lang. Kailangan ko bang magsinungaling sa'yo? Pero Mr. Ye, hindi lang ako, nakita ng lahat ang ekspresyon ni Hathaway, at naramdaman ng lahat na kakaiba ang relasyon ninyong dalawa. Bulong ni Kurato. Hindi nakaimik si Yefan, iniisip ito ng mabuti, ang paksa ng kanilang chat ay talagang, inosente, ngunit ang ekspresyon ni Hathaway ay talagang madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Talagang marunong magkalkula. Ungol ni Yefan. Pero sa huli, wala akong ebidensya. Kahit si Yefan ay hindi maintindihan kung bakit hahanap si Hathaway ng sarili niyang paraan. Dumating ang mga sundalo upang harangan ang tubig at lupa, at si Yefan ay tamad na magpaliwanag, at nagplanong maghintay at tingnan kung ano ang nangyari. Sa huling yugto ng sayaw, ang singer at iba pang mga pangunahing matatanda sa angkan ay tila nakatanggap ng ilang mahalagang balita at tumayo at umalis ng isa-isa. Kaagad ding inanunsyo ng host na malapit nang matapos ang party, at pakidisperse ang lahat sa lalong madaling panahon. Lumapit kay Yefan ang isang magalang, medyo bukos na lalaki mula sa Oslan. Young Master Ye, may nangyari. Bilang pinuno ng Long Xe, mangyaring sumama sa akin sa discussion hall. Nakilala ni Yefan na ito si Yuheng. Nagmamadaling umalis ang ibang 7 stars, pero siya lang ang nasagasaan. Mukhang siya talaga ang tinuturing na pinuno ni Long Xe. Mukhang sinasabi sa iyo ng Nolan na iyon, huwag mo akong pansinin. Hindi ka ba natatakot na itulak palabas? Nakangiting tanong ni Yefan. Bahagyang ngumiti si Yuheng at sinabing, ang tunay kong pangalan ay Beidij, ang aking lolo ay ang mataas na pari ng Baines. Natigilan si Yefan, at biglang naintindihan. Dahil apo siya ng matanda, natural na mas marami siyang alam kaysa kay Nolan at sa iba pa. Si Yefan at Kurato, na pinamumunuan ni Yuheng, ay dumating sa isang malaking gusali sa tabi ng Dragon Blood Temple. Anong nangyari? Casual na tanong ni Yefan habang naglalakad. Ang ikatlong pinakamalaking tribo ng Oslan, ang Winter, ay nakipag-isa sa ating mga kapitbahay na Yunying, at iba pang 4 na tribo upang bumuo ng 5-tribe strategic alliance. Mukhang dahil sa aming kasal ni Spruce, napukaw ang ibang mga tribo, maraming mga tribo ang nag-aalala na unti-unti naming isasama ang iba pang mga tribo ng Oslan at magtatag ng isang imperyo. Kung isa sa alang-alang na ayon sa kasaysayan, ang Oslan ay may mga imperial na sibilisasyon, at lahat sila ay nagsimula sa pagsasanib ng mga tribo, ang kanilang mga alalahanin ay makatwiran din. Yuan. Labis na nag-aalala si Kurato, ang mga mandirigma sa taglamig ay kilala sa kanilang mabangis na labanan. Ang 5 tribo ay nagkakaisa. Hindi ba't malaking banta iyon sa atin? Ngumiti si Yuheng, matagal ka nang wala sa bahay, marahil ay hindi ko alam ang tungkol sa kasalukuyang komprehensibong lakas ng mga pangunahing tribo. Sa katunayan, kahit na magkaisa ang 5 tribo, hindi ito sapat upang labanan ang alinman sa ating mga puno ng dugo ng Dragon at Spruce. Nakinig si Kurato at nakahinga ng maluwag, mabuti naman. Ang problema ay hindi ang alyansa ng 5 tribo. O ang pangmatagalang impluensya ng kasal na ito, sabi ni Yefan. Tumango si Yuheng, oo, ang sinabi ni Young Master Ye ang susi. Sa katunayan, ang kasal na ito, isang malaking panganib, ay magdulot ng gulat sa iba pang tribo ng Oslan. Biglang naintindihan ni Kurato, Yefan at ano ang sinabi ni Baines kanina.
Ang alyansa ng 5 tribo, bagamat hindi sapat upang matakot ang tribo ng puno ng dugo ng dragon, ngunit kung hindi ito haharapin ng maayos, maaari itong gumawa ng higit pang mga tribo upang bumuo ng mga alyansa upang labanan ang kapalaran ng pagiging annexed. Bilang resulta, ang puno ng dugo ng dragon ay napilitang bumuo ng isang alyansa sa tribo ng Spruce upang maprotektahan ang sarili. Sa oras na iyon, ang kasal na ito kapalit ng kapayapaan, ay talagang magiging sanhi ng buong sibilisasyon ng Aslan na mahulog sa isang sitwasyon kung saan ang dalawang kampo ay nasa estado ng tensyon. Sa madaling salita, ang tribo ng puno ng dugo ng dragon at ang tribo ng Spruce ay nag-away sa isa't isa, at walang pakialam ang ibang mga tribo. Natatakot ako, ang dalawang tribong ito ay hindi mag-aaway at magsimulang magtutulungan upang harapin ang iba pang maliliit na kapatid. Ito, paano ko gagawin ito? Nag-aalalang tanong ni Kurato. Habang nagsasalita siya, nagmamadaling tumakbo ang isang figure na may gininto ang shawl na buhok at isang mahabang silver gray na slim fit na damit na dumaan kay Yefan. Dahil nakasuot siya ng stiletto shoes, ang takong ay naipit sa isang bitik ng bato, at ito ay naipit. Agad namang nagtimpla ng bawang ang babae sa ilalim ng paa at natamba. Kabanata 423 kumpirmahin ang isang bagay. Hindi sinasadyang kumilos si Yefan, hinawakan ang mga balikat ng babae, at binuhat siya. Okay ka lang ba? Tanong ni Yefan. Inangat ng babae ang kanyang ulo, natural at dalisay na mukha na parang hibiscus, walang kahit anong makeup, pero nakakamangha. Huminga ng malalim si Yefan. Bagamat medyo tulala ang babaeng ito, muntik na siyang mahulog sa aso habang tumatakbong naka-high heels. Ngunit talagang maganda siya, at hindi siya mababa kay Hathaway. Bitawan mo yang kamay mo. Galit na galit ang babae. Hindi lang siya nagpasalamat, pakiramdam niya ay sinamantala siya. Hindi nakaimik si Yefan, tinulungan lang siya nito sa balikat at walang nagawa. Hindi niya talaga kilala ang mabubuting tao. Mukhang dapat kang mahulog. Hindi ako babagsak. Maliit na eksena lang. Nakikialam ka. Galit na bulalas ng babae. Nagmamadaling humakbang si Kurato at sinabing, duo-duo, mabait si Mr. Ye, huwag kang bata. Then, naramdaman ni Yefan ang pagkatok sa kanyang ulo, at ang buong tao ay natigilan. Anong tawag mo sa kanya? Mabilis na tanong ni Yefan. Tumalikod si Kurato, duo-duo, Mr. Ye, ito ang kapatid ko, hindi mo ba nakita ito dati? Napakurap si Yefan, ngunit hindi niya maihiwalay ang magandang babae sa harapan niya sa babaeng ulo ng manok. Makipag-ugnayan. Kuya, bakit mo siya kinakausap? Bilasan mo sa conference hall. May malaking bagay. Tila nagmamadali silang duo-duo na makinig sa conference, kaya pa-impol niyang hinubad ang kanyang dalawang high heels at tumakbo ng nakayapak. Sa pagtingin sa likuran ng umaalon-alon na likod na walang malababae na ugali, kumbinsido si Yefan na ito ay talagang isang tao. Mr. Ye, napatawa kita, walang magawang sabi ni Kurato. Ang iyong kapatid na babae ay medyo individual. Ang mga babae ay mahilig sa kagandahan, ngunit ginagawa niya ang kabaligtaran. Tumawa si Yefan. Nahihiyang sinabi ni Kurato, hindi niya ito ginawa noon. Upang suportahan ako at magprotesta sa kanyang ama, ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang tomboy. Pagkatapos ng ilang sandali, ayaw na niyang magbago. Sa katunayan, ang ugali ng bata. Napangiti si Yefan, anong klaseng ugali ng bata, maliwanag na magkapatid na relasyon. Pagdating ko sa conference hall, grabe na ang usapan. Ang Winter Tribes ay kaalyado, at silang 5 ay magkasama ay walang dapat ikatakot. Ngunit noon pa man ay mayroon tayong magandang relasyon sa iba pang mga tribo. Kung hindi natin ito papansinin, tuluyan na ba nating sisirain ang dating magandang relasyon? Iba pa, gusto ba nating talikuran ang ating kasal? Hindi ba't ito ang pagpunit ng ating mukha sa tribo ng Spruce? Huminto sa pakikipagtalo ang mga awit sa oras na ito. Karamihan ng tao. Kayang, ano sa tingin mo? Tumingin ang mga awit sa isang tabi, at ito ay si Long Exi at marami pang iba. Si Nolan, na invisible hanggang ngayon, ay sumulpat sa front seat. Natahimik ang lahat. Obviously, nirerespeto pa rin ng lahat si Nolan. Natahimik sandali si Nolan, ngunit tumingin kay Yefan at Yuheng nakakapasok lang. May sasabihin ako sa mga elder dito ngayong gabi. Sinabi ni Nolan, ang Evil Dragon Emperor ay nag-utos na mula ngayon, susundin ng Long Exi Guard ang pagpapadala ni yung Master Ye. Nagkagulo ang isang grupo ng matatanda sa pinangyarihan. Tumingin sa isa't isa. Maaaring si Yefan iyon. Siya. Bakit? Ano ang ibig sabihin ng Evil Dragon Emperor? Hindi ba siya nandito para patayin ang Evil Dragon Emperor? Bakit kailangan mong sakupin si Long Exi? Maraming tao ang nararamdaman na ito ay hindi maipaliwanag. Hindi kaya sila magkakilala at tinanggap bilang alagad ng Evil Dragon Emperor. Sumimangot ang singer, Kaiyang, anong ibig mong sabihin, aalis na ang Evil Dragon Emperor? Aking Panginoon, hindi ko sinabi na mananatili siya magpakailanman, pumunta siya dito sa pagkakataong ito, para lang tumulong sa pagtatatag ng Longxi. Tumingin si Nolan kay Yefan at sinabing, dahil malaki ang tiwala ng Master Kaiyang Master Ye, kaya kailangan nating sumunod. Anong niloloko mo? Kaya ba niyang pamunuan si Long Exi? Kahit na wala na ang Evil Dragon Emperor, dapat ay si Kaiyang iyon. Si Grandmaster ang pinuno ng Longxi.
Hindi napigilan nila ang duo-duo na sumigaw. Bagamat hindi masyadong maganda ang ugali ng dalaga rito, tila walang balak sisihin ang lahat, dahil ito ang sinabi ng lahat sa kanilang mga puso. Hoy, Yu Heng, kapag dinala mo si Young Master Ye dito, dapat mong hayaan si Young Master Ye na magutos, tama ba? Nakangiting tanong ni Tianxio Shuman sa likod niya, bakit hindi nagsasalita si Young Master Ye? Nagkibit balikat si Yu Heng. Ngunit hindi siya umimik, halatang hinahayaan niya si Ye Fan na lutisin ito ng mag-isa. Walang sinabi si Ye Fan. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita ay dahil hindi naman ito kailangan. Wala siyang pakialam sa bukas at lihim na labanan sa pagitan ng mga tribong ito. Ang layunin ng kanyang pananatili ay upang malaman kung ano ang plano ni Su Qingzhou. Sa ngayon, tila unti-unting nababagabag ang buong sitwasyon ni Ozlan. Sa madilim, mukhang nakikita ni Ye Fan ang ilan sa mga plano ng babae. Nang makitang hindi nagsalita si Ye Fan, nawalan ng pasensya ang lahat. Mukhang paipi, ang ating Young Master Ye. Tumawa si Tianxio. Bumantong hininga si Nolan, tumayo at nagsabi, Elder Singer, Long Exi Guard, ang layunin ng pagtatatag ay protektahan ang kaligtasan ng tribo ng Dragon Blood Tree. Kahit sinong susundin ni Long Exi sa hinaharap, si Aikayang ang magsisilbing tribong ito. Susubukan ng mga clansmen ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang puno ng dugo ng dragon. Iyan lang ang masisiguro ko. Tumango si Singer, it's enough to have your words. Ipinakita ng mga matatanda ang kanilang kasiyahan, at nang tumingin sila kay Ye Fan, mas hindi ito kasiya siya sa mata. Young Master Ye, medyo masama. Napangiti si Yu Heng ng mapait. Sinabi ni Ye Fan, hindi mahalaga, ano ang mali dito? Bilang nagsasalita siya, may narinig siyang sumisigaw ng, The High Priest is here. Dahan-daang pumasok si Bane sa bulwagan, at tumayo ang isang grupo ng matatanda. Sa normal na mga pangyayari, ang mataas na saserdote ay nakaupo lamang sa templo at nakikinig sa ulat, at hindi makikibahagi sa konseho. Umupo ka. Ngumiti si Baines at nagsabi, pumunta ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay. Bago ang kasal, naisip ko na ang panganib na ito, kaya inimbitahan ko ang pangkat ng Winter Tribe ng maaga. Ang hari ng taglamig, si Elder Tills, na namuno sa mga kinatawan ng Alliance of Five Races, ay darating upang makipag-ayos bukas. Naniniwala ako na hanggat tayo ay tapat at taos-puso, natural na mauunawaan nila na ang kasal na ito, nang walang pagsasabwatan, ay maghahatid lamang ng pangmatagalang kapayapaan. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay na-refresh. Ang mataas na pari ay napakatalino. Hanggat nakikipag-usap tayo sa limang angkan sa harap ni Raymond at iba pang miyembro ng Tribong Spruce, tayo ay magiging walang kinikilingan at natural na malulutas ang hindi pagkakaunawaan. May problema sa kasal na ito, at maaari nating tapusin ito ng maaga. Nakahinga ng maluwag ang mga matatanda, na nananagoy na si Jiang ay matanda pa at may pananaw sa hinaharap. Sinabi ni Ye Fangson na talagang pinag-isipan ito ng matandang ito. Ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan ay ang gumawa ng isang harapang pahayag sa harap ng mga potensyal na kaaway. Kaya lang, hindi sigurado kung ang mga bagay ay mapupunta ayon sa kanyang plano at malagpasan ng ligtas ang krisis na ito. Kung gayon sino ang hari ng taglamig? Tanong ni Ye Fan. Ito ang unang salamangkero ng Winter Tribe, isang malakas na Diyos ng bituin, at isang matandang kaibigan ng aking lolo. Ngumiti si Yu Heng, wala akong respetadong tao tulad ni Elder Tills na mamumuno sa koponan. Ang mga tao mula sa iba pang apat na tribo ay hindi maglalakas loob na pamunuan ang koponan. Mag-isa ka. Tumango si Ye Fan, talagang nagkaroon ng maraming kaibigan si Baines. Matapos mabuwag ang pulong, bumalik sina Ye Fan at Kurato sa pansamantalang tree house. Sa orihinal, silang dalawa ay walang matitirhan, ngunit kung kasama sina Ye Kyun at Baines, magiging mas madali ito. Napakaganda ng gabi sa Ozlan, makikinang ang mga bituin at ilog, at lahat ng uri ng halaman na naglalabas ng fluorescent light ay pumapalit sa mga ilaw. Si Ye Fan ay nakahiga sa kama, iniisip kung ano ang ginagawa ngayon ni Su Qingzhou, ngunit may nakita siyang figure na papalapit sa kanyang pintuan. May kumatok sa pinto. Sumimangot si Ye Fan, nag-alinlangan, at nagpunta upang buksan ang pinto. Hindi ka ba talaga natatakot na ma-misunderstood? O gusto mo lang ma-misunderstood? Tanong ni Ye Fan. Pasensya na, hindi ko sinasadyang istorbohin ka, nag-iingat ako sa pag-iwas sa mga tao sa daan. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang huling bagay. Isang babaeng nakatalukbong ng itim na balabal ang nahihiyang ngumiti sa kanya, si Heather Wei iyon. Kabanata 4024 na ano ang maaari mong gawin? Pwede ba akong pumasok at magsalita? Hindi masyadong convenient dito. Maingat na tumingin sa paligid si Hathaway, na para bang natatakot na may makasalubong. Akala ni Ye Fan ay, pagtatalo ng diwata, ito. Ngunit natitiyak niyang walang tumatambangan sa paligid. Kung iisipin, kahit na gusto ng babaeng ito na maging isang multo, hindi dapat magkaroon ng panganib na may napakalaking pagkakaiba sa lakas. Tumango si Ye Fan at pinapasok ang babae sa bahay. Sabihin mo sa akin, ano ang problema? Si Hathaway ay hindi nagsalita ng walang kaparirikon, at naglabas ng isang bungkus ng mga pulse aires na tila gawa sa kung anong uri ng bulaklak mula sa kanyang manggas. Nakapagtataka, ang bulaklak na ito ay nananatiling sariwa sa loob ng mahabang panahon, at ang mga lilang petals ay hindi naaalis ang tubig.
Alam mo ba itong string ng Finet bracelets? Malalim na tinitigan ni Hathaway si Yefan, na parang may inaasahan siya. Sumimangot si Yefan at totoong umiling, hindi ko pa ito nakita, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Hindi maitago ni Hathaway ang pagkabigo sa kanyang mukha, at mapait na ngumiti, talaga. Ikinalulungkot kung abalahin ka. Tahimik na iniligpit ni Hathaway ang pulse heiress, yumuko kay Yefan, at tinulak ang pinto palabas. Nagmamadali siyang dumating, nagmamadaling umalis, nang walang pag-aalinlangan, ngunit hindi ito inaasahan ni Yefan. Hindi mo ba talaga siya naintindihan? Isinara ni Yefan ang pinto, bumalik sa kama, at hinanap gamit ang kanyang magaan na utak. Napag-alaman na ang finite flower na ito, na kilala rin bilang eternal flower, ay maaaring mabuhay ng halos magpakailanman maliban kung ito ay naaagnas ng mataas na temperatura o sobrang lamig hanggat ito ay namumulaklak ng maayos. Ang bulaklak na ito ay ginawa lamang sa Aslan at ginagamit upang ipahayag ang katatagan ng pag-ibig. Ito ay napakabihirang at mahalaga. Itong bracelet daw ay bigay sa kanya ng dating manliligaw ni Hathaway. Hinawakan ni Yefan ang kanyang mukha. Bagamat may tiwala siya sa sarili, kamukha kaya niya ang ex ni Hathaway. Kasabay nito, si Hathaway, na lumabas ng bahay ni Yefan, ay huminto pagkatapos maglakad ng ilang sandali. Matapos lingunin ang tirahan ni Yefan, tahimik niyang pinunit ang kanyang itim na balabal, inilantad ang kanyang puting nyebe na mga balikat at bahagi ng kanyang mga braso at binti. Matapos guluhin ng kaunti ang kanyang buhok, bumagsak ang malungkot na luha sa mukha ni Hathaway, na parabang labis siyang naagrabyado. Sa oras na ito, nagkataong dumaan dito ang dalawang Aslan, at pagkalayo, nakita nilang umiiyak si Hathaway. Tama ba ako? Iyan. Hindi iyon. Talaga Miss Hathaway. Tila natakot si Hathaway, at mabilis na nagtalukbong ng punit na balabal. Umiiyak at tumatakbo sa daan, dumaan sa ilang Aslan na tao. Sa susunod na araw, kumatok si Kurato sa pinto ni Yefan kaninang madaling araw. Knock what? Hindi ako bingi. Si Yefan ay natututo ng lahat ng uri ng kaalaman tungkol sa Golden Civilization, iniisip na walang dapat gawin bago ang kasal. Mr. Ye, masyado kang walang ingat sa pagkakataong ito. Paano mo magagawa ang ganoong bagay? Anong problema ko? Ang harapang saway ni Kurato ay medyo nalito kay Yefan. Kagabi, nagkita ba kayo ni Hathaway? Sinabi ni Yefangson, tila nadiskubre siya, at mahinahong sinabi niya, oo, pumunta siya sa akin para magtanong, problema rin ba ito? Yes sir, hindi na kailangang ipaliwanag, kumalat na ang lahat sa clan, at hindi ko na ito may tatago. Bumantong hininga si Kurato, na parabang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Yefan. Hindi nakaimik si Yefan, kakakilala ko lang sa kanya at nakipag-chat ng ilang salita. Seryoso ba ito? Saglit na tinitigan ni Kurato si Yefan, at hindi maiwasang magtaka, talagang. Nakipag-chat ka lang ng ilang salita. Isa-isang ipinaliwanag ni Yefan ang mga pangyayari kagabi. At bakit, balibalita sa clan na ginawa mo kay Hathaway kagabi? Ginawa ba iyon? Umiyak si Hathaway at tumakas sa magulong paraan. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay same time na sinabi, talagang may nakakita ng ganito. Hindi ito dapat peke, pagkatapos ng lahat, hindi ito nakita ng isa o dalawang angkan, sabi ni Kurato. Damn! Imposibleng mag-ingat laban dito. Napabuntong hininga si Yefan, ang babaeng ito ay talagang master ng psychological warfare. Ang buong imahe ng babaeng infatuated, kung ano ang Finet flower bracelet, ay isang pagkukunwari. Ginamit ni Hathaway ang mga pekeng kwentong ito para mapalapit sa kanyang sarili, gawing lohikal ang lahat, at alisin ang kanyang mga psikolohikal na depensa. Maniwala man ako sa buong kwento o hindi, kapag tumutok na ako sa mga ito, hindi ko napapansinin ang ilan pang mga aksyon ni Hathaway. Kung sinusubaybayan at binabantayan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking banal na kahulugan kagabi, matagal ko nang natagpuan si Hathaway sa likod ng mga eksena. Gayunpaman, walang muwang niyang pinuntahan kung ano ang mga bulaklak, at wala siyang pakialam sa ginawa ni Hathaway pagkatapos niyang umalis. Bagamat mapanlin lang, kailangang aminin ni Yefan na siya ay malambot. Mula sa unang pagpupulong, bigyang pansin. Pumunta sa sayaw at anyayahan na sumayaw. Hakbang-hakbang, inilatag ni Hathaway ang batayan, upang mapaniwala ang lahat na may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Sa ganitong paraan, si Hathaway ay lumapit sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, ngunit nasaktan, ito ba ay lohikal at kapanipaniwala? Ang demonyong babae sa ulap. Isa siyang demonyo. Taos-pusong sabi ni Yefan. Mukhang naintindihan din ni Kurato na may balak si Yefan. Pagkatapos ng lahat, kilala niya si Yefan sa napakaraming araw. Hindi naman sa gentleman siya pero hindi niya inaamin. Mr. Ye, kahit ipaliwanag mo ngayon, natatakot akong hindi sila maniwala. Bumantong hininga si Kurt, bagaman mali si Hathaway, siya ay isang biktima, kung tutusin, at siya ay miyembro ng Spruce Tribe. Ang anak ng pari, ang pangunahing tauhan ng kasal na ito, imposibleng tretuhin siya ng angkan. Gayunpaman, makatitiyak si Mr. Ye, kailangan lang nating hilingin sa High Priest Baines na linawin, at tiyak na magkakaroon ng paraan upang maalis ang iyong kawalang kasalanan. Itong Hathaway, tiyak na may lihim na motibo para sa sadyang pag-frame nito. Bago siya matapos magsalita, tumingin si Yefan sa isang grupo ng mga tao na nagmamadaling pumasok sa hindi kalayuan. Huli na ang lahat, ang ilang mga tao ay hindi na makapagpigil pa, nakangiting sabi ni Yefan.
Ang mga taong dumarating sa malaking paraan ay sina Singh, Turan at iba pang mga Dresina, pati na rin sina Raymond at iba pang mga taong Spruce Tribe. Ama, Turan, makinig sa akin, ang oras na ito ay isang pandaraya. Natakot si Kurato sa hidwaan ng dalawang panig, kaya nagmadali siyang magpaliwanag. Kurato, mas mabuting umiwas ka, o ngayon. Ikaw at ang lalaking ito ay magiging kalaban ko. Si Turan ay mukhang malamig at mahigpit, ganap na hindi pinapansin ang kapatid na ito. Kuya, tumigil ka na sa pagsasalita. Nasa harap mo na ang katotohanan, inamin na ito ni Hathaway, at nagsisi, ano pa ang sasabihin mo? Galit na sinabi ni Lan Duo, alam kong hindi magandang bagay ang taong ito. Inamin ito ni Hathaway. Ano ang inamin niya? Natigilan si Kurato. Sinabi niya ang lahat, nagkamali siya ng akala na si Yefan ay dating manliligaw, ngunit nalaman niyang maling tao ang inamin niya, ngunit tumanggi si Yefan na palayain siya. She said yes. Nasaan siya, bakit hindi siya lumabas at harapin ako? Ngumisi si Yefan. Mahigpit na sinabi ng mga awit, nakuha ni Hathaway ang pahintulot ng mataas na saserdote na pumasok sa templo ng kalikasan upang magsisi sa Diyos ng kalikasan. Hanggat patunayan niya ang kanyang kawalang kasalanan sa loob ng 3 araw at inaprubahan ng Diyos ng kalikasan, patuloy na aaprubahan ng High Priest Baines ang kasal. Dahil ang mataas na pari ay maaaring makipag-usap sa pangunahing Diyos, kung talagang nakuha ni Hathaway ang Diyos ng kalikasan tiyak, hindi iyon makakapanlin lang ng sinuman. Para sa mga tao ng Dragon Blood Tree Tribe, kung talagang ginawa ito ni Hathaway, kung gayon ang bagay na ito ay mapapatawad. Pagkatapos ng lahat, ang pagsang-ayon ng Panginoong Diyos ay higit sa lahat. Kahit na sa huli, hindi makikilala si Hathaway, at ang kasal ay wawakasan kung ito ay isang malaking bagay. Anyway, sobrang nakakalito. Para naman kay Yefan. Imposibleng bitawan ito ng ganoon kadali. Hathaway, malinaw naman, ay kinakalkula ang bawat hakbang. Hey! Natuwa si Yefan, pagkatapos ng lahat, maaari bang gusto lang niyang magudyok ng hidwaan sa pagitan niya at ng tribo ng Dragon Blood Tree. Pero itong tae, may pakialam ba siya? Okay, anyway, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Nagkibit balikat si Yefan, okay, inaamin ko, pinatayo ko siya, ano ang magagawa mo? Kabanata 425 Huwag kang mag-alala. Ang mga taong Osla na naruroon ay hindi makapaniwala sa kanilang pandinig. Baliw. Nakakabaliw. Gustong umiyak ni Kurato ngunit walang luha. Bakit itong si Mr. Ye ay nagdaragdag ng panggatong sa apoy? Hindi ito dapat maging kaaway ng dalawang tribo ng Oslan. Si Turan, bilang nobyo, ay hindi pa opisyal na kasal, at ang kanyang ulo ay berde. Bilang pinakamahalaga sa mga matatanda ng singer, na sinamahan ng halo mula noong siya ay bata, paano siya nagdusa ng gayong kahihiyan? Yefan, gusto kong makipag-duel sa'yo. Nang walang sabi-sabi, naglabas si Turan ng isang magandang espadang pilak kulay abo na sarili niyang espada. Bilang kahalili ni Singh, isa rin siyang eskrimador. Turan, huwag maging impulsive. Galit na salita lang ang sinabi ni Mr. Ye, mag-ingat sa mga kalkulasyon ni Hathaway. Nagmamadaling sinubukan ni Kurato na pigilan siya. Tumahimik ka. Pinagalitan ni Turan, ikaw na taksil ng pamilya Stade. Mas pipiliin mo bang tumulong sa isang tagalabas kaysa sa akin? Mukhang isang pagkakamali ang pananatili sa iyo dito para sa kasal. You don't deserve it at all. Itinuro ni Turan si Yefan gamit ang kanyang espada, kung lalaki ka pa, kung gayon. Bago pa siya matapos magsalita, ang silver gray longsword sa kanyang kamay ay biglang nag-vibrate ng marahas. Keng! Ang mahabang espada ay biglang nahulog at bumagsak ng husto sa lupa. Ang lahat sa eksena ay hindi nakita kung ano ang nangyayari. Hindi kaya masyadong excited si Turan at hindi niya hinawakan ng mahigpit ang kamay niya. Labis na napahiya si Turan. Hindi niya maintindihan ang nangyari, kaya tumingkayad siya at pinulot ang kanyang espada. Ngunit sa sandaling dinampot niya ito, ang espada ay muling nanginig at muling nahulog. Hindi napigilan ng mga tao sa paligid na mapamura, ganito, gusto mo pa bang mag-duel? Anong nangyayari? Pulang-pula ang mukha ni Turan, at hindi na siya makapaghintay na humanap ng tahi upang mag-drill down. Ang dalawang Star God, sina Singer at Raymond, ay tumingin kay Yefan ng may pag-iisip, ngunit sila ay medyo nalilito. Ang isang taong hindi makahawak ng kanyang espada ay karapat-dapat ding makipag-duel sa akin. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Yefan ang lalaking ito. Elder Singer, alang-alang kay Kurato, hindi ko siya papatayin, ngunit mas mabuting disiplinahin mo ang iyong anak. Galit na galit si Turan. Susugod na sana siyang muli kay Yefan, ngunit narinig siya ng Singer. Shout out! Turan! Umatras! Pare! Iniinsulto ng batang ito si Hathaway. Sinisira natin ang kasal ng ating dalawang tribo, hindi natin siya pakakawalan. Ang palanggana ng tubig na yelo ay direktang ibinuhos sa ibabaw ng ulo ni Turan. Tahimik ang kapaligiran, at maraming tao ang nakaalam ng problema. Bagamat hindi malinaw kung hanggang saan na ang lakas ni Yefan, palaging mahirap harapin ang isang mataas na antas ng Asher Dragon. Maliban kina Singer at Raymond, walang present na talagang makakalaban ni Yefan. Ito ang dahilan kung bakit si Yefan ay maaaring maging napakawalang prinsipyo at walang prinsipyo. Kinagat ni Turan ang kanyang mga ngipin, ganun ba? Siyempre hindi. Mataimtim na sinabi ng mga awit, ang sinumang maglakas loob na hamanin ang dignidad ng tribo ng puno ng dugo ng dragon ay ang kaaway ng aming angkan.
Ako, ang punong tagapagpatupad ng batas na matanda, ay kumilos mismo. Nakahinga ng maluwag ang mga angkan ng Dragon Blood Tree na naruroon, pagkatapos ay tumingin kay Yefan na may, tapos ka na tingin. Kung tutusin, kilala sa Ozlon ang Sword King strength ng Singer. Narinig ito ni Yefan at hindi napigil ang matawa, bakit? Hindi kaya ng anak ko, lalaban ang tatay ko. Medyo interesado siya sa isang away kay Singer. Bagamat hindi sapat, dapat ay marunong siyang maglaro. Sandali. Yuheng BD Pavilion ay humakbang ng 2 hakbang sa oras na ito, Elder, hindi ito tama. Bakit? Kumunot ang noo ni Singer. Si Young Master Ye ay hindi isang tagalabas, siya ang master ng Dragon Blood Guard, iyon ay, ang sarili nating miyembro ng Dragon Blood Tree Tribe. Ngumiti si Yu Heng, si Long Exi ay isang mahalagang miyembro ng Dragon Blood Tree Tribe, ang puntong ito ay dapat naruroon. Walang tot-utol, tama. Tahimik na naghintay si Singer, at natural na hindi nila ito mapabulaanan. Pagkatapos ng lahat, sa paglipas ng mga taon, ang Dragon Blood Tree Tribe, na umaasa sa Dragon Evil na itinatag ng Evil Dragon Emperor, ay lumaban sa banta ng maraming Spruce Iron Cavalry. Ang tribo ng Spruce at ang iba pang mga tribo ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa, ngunit sila ay may kapayapaan sa puno ng dugo ng dragon, salamat sa hitsura ni Long Exi. Yuheng, nababaliw ka na ba? Ano ang masasabi mo sa kanya sa oras na ito? Hindi nasisiyahang sinabi ni Tianxiu Schumann, bakit natin babayaran ang kalokohan ng taong ito para sa kaluwalhasyang binayaran natin ng ating dugo? Ikanaway ni Yuheng ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, ayaw kong ipaglaban ni Long Exi ang lahat ng ito para kay Young Master Ye, ngunit gusto kong sabihin. Dahil miyembro ako ng angkan, kailangan kong harapin ito ayon sa mga patakaran ng angkan. Nagkatinginan ng isang grupo ng matatandang naruroon, ngunit hindi nila ito maitatanggi. BD Pavilion, ano ang gusto mong sabihin? Hindi nasisiyahang sabi ni Turan. Napakasimple nito, ang ating Dragon Blood Tree ay palaging malinaw tungkol sa mga gantimpala at parusa, at binibigyang pansin ang katotohanan. Mahigpit na sinabi ni Beidij, ngayon, mga salita lang ni Hathaway. Nagsinungaling man siya o hindi pa tumutugon ang mga natural na Diyos. At kung ang Young Master Ye, bilang isa sa ating mga miyembro, ay napinsala, hindi ba niya sasaktan ang sarili nating mga tao sa pakikipaglaban sa nakatatandang Singer? Kaya sa tingin ko, kahit na gusto nating gawin ang isang bagay, kailangan nating maghintay para sa patunay ni Hathaway. Pagkatapos ng pagiging inosente, ang mga mata ng mga awit ay kumikislap at nagsabi, BD Pavilion, ito ba ang ibig mong sabihin, o ang ibig sabihin ng mataas na saserdote? Bumalik sa unang matanda, ito ay para sa pagsasaalang-alang ng tribo, ayon sa mga patakaran, hindi mahalaga kung sino ang iyong ibig sabihin. Iyon ay say, maghintay ng 3 araw. Hindi ba sinabi ni Hathaway? Sa loob ng 3 araw, magpapatoto siya sa sarili niya, nakangiting sabi ni Beidij. Pare, ang taong ito ay kabilang sa Shenlong clan, sino ang ating Dragon Blood Tree? Oras na para patayin siya ngayon. Paano magiging handa si Turan na palayain ito? Tulon, ano ang ibig mong sabihin, ang Evil Dragon Emperor ay isang tagalabas din? Retorikong tanong ni Beidij. Ako. Hindi nakaimik si Turan, gaano siya kalakas na tanungin ang katayuan ng Evil Dragon Emperor sa clan. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng mga awit, at sinabing, bilang elder ng Dragon Blood Tree, kailangan ko talagang manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Well, maghintay lang ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, kung siya ay inosente, hindi siya mananagot. Kung mapatunayan ng si Servi na siya ay inosente, kung gayon. Kung siya man ang kasalukuyang pinuno ng Long Exi, siya ay parurusahan. Napatingin si Singer kay Raymond. Ano ang iniisip ni Elder Raymond? Kami ay panauhin, kaya dapat naming igalang ang mga alituntunin ng iyong tribo, nakangiting sabi ni Raymond. Tumango ang mga awit, tumalikod at inakay ang mga tao. Fair na, magkikita tayo mamaya ni Elder Teals at sa kanyang party. Maraming tao ang tumingin sa BD Pavilion na hindi nasisiyahan, ngunit sumunod pa rin sila. Sa kanilang opinyon, si Yefan ay mapapahamak sa madaling panahon. Kung tutusin, may asawa na si Hathaway, kaya hindi na kailangang magsabi ng ganoong kasinungalingan. Yuheng, sayo talaga yan. Napatingin si Tianxiu sa kanilang dalawa ng masama at umalis. Nang makita ito, napabuntong hininga si Yefan. Young Master Ye, huwag kang mag-alala, hindi alam ng iba, alam na alam kong si Hathaway ang gumagawa ng paraan, sabi ni Yuheng. Oo, salamat sa BD Pavilion, hindi ito nawala sa kamay, natawa din si Kurato. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak, hindi dahil sa negosyo ni Hathaway, ngunit dahil nawala ang pagkakataong magsanay ng kanyang mga kasanayan ng makatwiran. Sa sandaling ito, si Tianxiu, na kalis lang, ay tumalikod. Sumama ka sa kanya, at sinayaw Guang at Nolan na hindi pa nagpapakita noon. Kabanata 4026 na alam ko. Lumapit si Nolan kay Yefan at tumayo ng 2 hakbang. Isang pares ng mga asol na mag-aaral ang nakatingin ng diretsyo kay Yefan, nang walang kaunting paggalang, isang uri lamang ng kawalang interes. May mali ba? Casual na tanong ni Yefan. Alam mo, bakit hindi ako pumunta ngayon? Mahinang tanong ni Nolan. Ngumiti si Yefan, kailangan ko bang pakialam kung darating ka? Ngumisi si Nolan, dahil hindi ko kayang mawala ang taong ito. Ang
Biglang bumaba ang atmosphere sa freezing point. Umubo si Yu Heng at sinabi, Kai Yang, makinig ka sa akin. Tumahimik ka. Matiim siyang tinitigan ni Nolan, at sinabing, akala ko pagkatapos ng magkatabing pag-aaway sa loob ng maraming taon, ikaw at ako ay magkapatid na. Hindi ko akalain na kapag dumating ang isang tagalabas dito, napakawalang alam mo sa tama at mali, at naging matapat niyang aso ng walang pagpupumilit. Namutla ang mukha ni Yu Heng, Nolan, masyado ka nang lalayo. Lord Evil Dragon Emperor, hindi ko lang ipagkakatiwala si Long Xe. Lahat ay malito, at lahat ay magkakamali. Ang aking Panginoon ay tao rin, at may mga pagkakataong mali ang paghatol. Naiinis na sinabi ni Nolan, isang lalaking nang-aapi sa nobya ng ibang tao, gusto mong maging master ni Long Xe. Nakakatawa. Kai Yang, susuwayin mo ba ang utos ni Lord Xe Long Wang? Tanong ni Yu Heng. Buong pagmamalaking sinabi ni Nolan, ako ay miyembro ng Dragon Blood Tree Tribe. Ang unang bagay na dapat gawin ay ipagtanggol ang dignidad ng Dragon Blood Tree Tribe, at pagkatapos ay ang Kai Yang ng Longxi Kixing. Yu Heng, kung gusto mo pa ring maging amin kong member ka, iwan mo na ang relasyon sa madungis na lalaki na ito. Kung hindi, wala akong pakialam, humanap ka ng papalit sa iyo. Pagkatapos ng ilang masasakit na salita, tumalikod si Nolan at umalis, ngini siya ni Tianshu, at sumunod. Sa wakas ay umalis si Yao Guang at tumingin kay Ye Fan na may kaunting panghihinayang at panghihinayang. Nakatayo doon si Yu Heng na may komplikadong ekspresyon, tahimik. Betty Pavilion, parang, pinaghirapan kita, bam-antong hininga si Kurt. Okay lang, sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng sagot, umiling si Yu Heng. Nakangiting sabi ni Ye Fan, itong si Nolan, mukhang gusto talaga niyang kunin ang posisyon ng unang elder. Parang buo. Mr. Ye, nagbibiro ka pa ba? Kailan ka nanunood lahat? Ikaw. Nag-aalalang sabi ni Kurto. Likas na tatawid ang bangka pagdating sa tulay. Ano ang pagmamadali? Naglakad si Ye Fan patungo sa gitnang plaza ng tribo. Pakiramdam niya ay maraming disenteng pamimilit ang mabilis na lumalapit doon. Sa tingin ko ito ay ang partido ng Winter King na dumating na. Sa Templo ng Kalikasan, isang malaking eskultura ng puno na may dugo ng dragon. Ang lalaki ay ipinaglihi at ipinanganak mula sa gitna ng puno ng dugo ng dragon, at ito ang imahe ni Dumuti, ang Diyos ng Kalikasan. Si Hathaway, na nakasuot ng asul na damit, ay lumuhad sa harap ng rebulto at tahimik na yumuko sa kanyang ulo sa panalangin. Ngunit kung lalapit ka, makikita mo na ang mga mata ni Hathaway ay walang tanda ng kabanalan, at ang ilan ay insensitive lamang. Sa oras na ito, tumubo ang ilang lumot sa kahoy na tabla sa harap ng Hathaway. Ang lumot ay inayos at pinagsama upang bumuo ng isang linya ng teksto. Nabigo, hindi ko ginawa. Mukhang hindi naman nagulat si Hathaway. Nang iyuko niya ang kanyang ulo para sumamba, dumampi ang kanyang palad sa lumot. Siya, muling tumayo, at nawala ang lumot. Sinulyapan ni Hathaway ang labyrinth ng dugo ng dragon sa likod ng templo. May mapaglarong tingin sa mga mata ng babae. Ang plaza ng Dragon's Blood Tree Tribe ay napuno ng lahat ng uri ng mga angkan na sumalubong at nanood ng saya. Nang dumating si Ye Fan at silang tatlo dito, maraming angkan ang nagpakita ng paghamak. Kahapon, pinuri pa rin siya bilang isang mabait na tao na nagligtas sa mga namamatay at nasugatan. Ngayon, direkta siyang naging masamang tao na nagpahiya sa kanyang asawa. Si Ye Fan mismo ay hindi inaasahan na ang kanyang pagkakakilanlan ay magbago ng ganoon kabilis. Mukhang bago natin mahugasan ang ating mga hinaing, tayo ay minamaliit saan man tayo magpunta, ngumiti si Yu Heng ng mapait. Si Ye Fan ay walang pakialam, bagkus ay curious na sinabi, kayong mga taga-Oslan ay gusto ding sumali sa kasiyahan. Hindi mo ba nakita ang Star God? Bakit napakaraming tao? Napansin ni Ye Fan na maraming tao ang naghihintay dito sa madaling araw. Kaya mahirap makalapit sa 3 palapag sa loob at labas ng 3 palapag. Bagaman ang Star Gods ay makikita, napakabihirang para sa napakaraming sikat na Star Gods na dumating ng sabay-sabay, sabi ni Yu Heng. Mr. Ye ay mula sa Bronze Civilization, kaya maaaring hindi ito malinaw. Bagaman ang mga pangunahing gininto ang sibilisasyon ay may malaking bilang ng mga Diyos ng bituin mula noong sinaunang panahon, karamihan sa mga Diyos ng bituin ay puro dahil sa akademya at sa templo. So, yung mga bituin na talagang nahuhulog sa mga taong Diyos, hindi pa rin marami. Sinabi ni Kurato, tulad ng kasalukuyang tribo ng puno ng dugo ng dragon, mayroon talagang mataas na pari na si Baines, ang aking ama at si Nolan, ang 3 bituing Diyos. Ang iba ay incognito. Walang masyadong Star Gods, at maaaring hindi sila makapaglingkod sa tribo. Natigilan si Ye Fan, hindi nakakagulat na sinuri niya ang data noon at sinabing ang malalakas na Star God ay mga panauhin sa anumang imperyo. Sa madaling salita, kahit na ang bilang ng mga Diyos ng bituin ay medyo malaki, napakabihirang pa rin sila sa malaking mundo. Bukod dito, kahit na ang ginto ay isang taong may mataas na ranggo, at ang mga maaaring maging mga powerhouse ng Star God ay magkakaroon ng higit na init ng ulo. Sa isang tribo, kung napakaraming Star Gods, mahirap pangasiwaan. Hindi na kailangan para sa Star God powerhouses na magsiksikan sa isang lugar at hindi komportable sa isa't isa. Mayroong hindi mabilang na mga sibilisasyon sa malaking mundo, maghanap lamang ng isang mundo at maging isang emperador ng lupa, hindi ba? Gayunpaman, ipinapakita rin ito mula sa gilid na ang mga taong iyon na maaaring manatili sa Golden Civilization Tribe,
maging mga dakilang elder, at maging mga dakilang pari, ay maaaring ituring na pinakamahusay sa mga star god. Narito na ang hari ng taglamig. Si Elder Teals talaga. Nakita ko na ang totoong tao. Sinamahan ng isang mahiwagang lumilipad na bangka na gawa sa yelo, ito ay bumasag sa himpapawid, at ang mga tao ay nasa sabik. Ang salamangka ng yelo ay nawala, at ang lumilipad na bangka ay direktang naglaho sa hindi mabilang na mga kristal ng yelo. Isang salamangkero na nakasuot ng kulay abo na damit na may makapal na kwelyo ng balahibo at mahabang kulay abo blonde na buhok na may hawak na mahabang asul na kristal na tungkod. Sa tabi niya, mayroon ding 4 na Aslan Star God powerhouses na parehong kahanga-hanga. Ang mataas na pari Baines ay narito na noon pa man, kasama si Singer at Nolan, at umakyat upang salubungin siya. Welcome everyone. Haha, long time no see. Kuya Baines. Matapang na tumawa si Tilts, direktang iniligpit ang mga tauhan, at niyakap ng 2 kamay si Baines. Si Yefan ay direktang nakabitin sa hangin. Akala niya ay may makikita siyang makapangyarihang mga karakter, ngunit sa kasamaang palad, ang 5 taong ito ay hindi masyadong magaling. Kung titignan, maayos lang si Tilts, at ang iba ay hindi kasing galing ni Singer at Raymond. Gaya ng inaasahan, malaki rin ang agwat sa pagitan ng Star God Realm, at ang nagawang manguna sa pinakamalaking clan ay talagang nagkaroon ng 2 hit. Iniimbitahan ng mga elder na pumunta para linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Hinihiling ko rin sa mga elder na lumipat sa discussion hall. Ngumiti ang mga awit at iniunat ang kanyang kamay upang banggitin, lilinawin natin ang kasal na ito sa harap ng Spruce Tribe na si Elder Raymond at ng kanyang partido. Ang partikular na sitwasyon. Elder Singer, naglakas loob kang anyayahan kami ng ganito, napatunayan mo ang iyong katapatan. Kilala ko si Kuya Baines. Sa mahabang panahon, at alam ko ang kanyang pagkatao. Kapag tayo ay nagsasama-sama, bakit hindi muna natin obserbahan ang seremonya ng magandang Diyos ng iyong tribo, at pagkatapos ay hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ang tungkol sa opisyal na negosyo? Umaasang sabi ni Teals. Oo, ang tribo ng Dragon Blood Tree ay may magandang klima at mayaman sa mga gwapong lalaki at dilag. Gusto rin naming mas pahalagahan ito. Marami pang matatanda ang mas gustong panoorin muna ang seremonya ng Diyos ng kagandahan. Sa katunayan, ang 5 Clan Alliance ay inanyayahan na pumunta dito sa oras na ito, at sila ay lubos na naaliw. Pagkatapos ng lahat, hindi sila tinuring ng Dragon Blood Tree Tribe bilang mga tagalabas. Nang marinig ito ni Singer at ng iba pa, nabuhayan din sila ng loob, alam nilang malulutas ang hindi pagkakaunawaan ng walang labis na pagsisikap. Dahil iyon ang kaso, mangyaring pumunta sa Templo ng Kalikasan at panuurin ang Beauty God Ceremony ngayong taon. Bago siya matapos, nagsasalita, nakarinig siya ng malalim na dagandong. Matagal, gitling. Niyanig ang core area ng buong tribo. Kabanata 4027 Magandang gawi. Sa oras na ito, karamihan sa mga Aslan na tao sa Divine Tree District ay nasa gitnang plaza. Nang marinig ng lahat na ang pinanggalingan ng tunog ay mula sa banal na puno, lahat sila ay napalingon upang tumingin. Sa isang instant, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ito ang banal na puno. Anong nangyari sa Divine Tree? Hindi napigilan ni Yefan na matigilan saglit, ngunit nang lingunin niya, talagang natulala siya sa eksenang nasa harapan niya. Ang orihinal na sigla, tulad ng puno ng dugo ng dragon ng higanteng Diyos, ay mabilis na nalalante sa bilis na nakikita ng mata. Mula sa ugat, ang dugo ay unti-unting naging mapatla, tulad ng isang malubhang may sakit na pasyente na may labis na pagkawala ng dugo. Dahil sa kawalan ng kakayahang umangkop, isang mabigat na sanga ang direktang nahulog. Kung saan bumagsak ang sangay, tuwirang dinaig nito ang daan-daang mga gusali. Hindi lamang iyon, habang lumalawak ang epekto ng pagkalanta, parami ng parami ang mga sanga na nahulog mula sa langit sa itaas ng mga ulap. Rumble. Ang mga gusali sa paligid ng banal na puno ay nawasak sa isang iglap ng walang babala. Ang mga naninirahan sa Dragon Blood Tree Tribe ay natakot, umiiyak at tumakas, nagdarasal, nag-aalala kung ito ba ang parusa ng mga Diyos ng kalikasan. Paano? Bakas din sa mukha ni Baines ang sakit at pagkagulat. Sumuray-suray siyang hakbang at muntik na siyang malaglag sa paa. Paano nalalanta ang puno ng dugo ng dragon na ito? Ano ang nangyari? Natigilan si Elder Teals. Kara-rating lang niya, paanong nangyari ang hindi nakakakilabot na pangyayari? Si Hathaway ba? Hindi ba siya nasa templo ngayon? Hulaan ni Yao Guang sa oras na ito. Kalokohan. Bagamat may gininto ang kapangyarihan si Hathaway, paano niya masisira ang Dragon Blood Tree? Nagmamadaling ipinagtanggol ni Turan ang kanyang kasintahan, iyan ang banal na punong isinilang ng Diyos ng kalikasan. Kahit na ang bituing Diyos ay hindi madaling masaktan. Bagaman alam ng lahat na si Turan ay sabik na protektahan ang kanyang asawa, kailangan nilang aminin na hindi dapat magkaroon ng ganitong kakayahan si Hathaway. Tumingin si Yefan mula sa malayo sa oras na ito, at natagpuan na ang banal na puno ay talagang nawawala ng sigla mula sa loob ng pundasyon nito. At dahil ang buong Dragon Blood Forest ay ipinaalam mula sa banal na puno. Ang malavirus na kamatayang ito ay kakalat din sa buong kagubatan. Hindi magtatagal bago ang Dragon's Blood Tree Tribe ay tuluyang mawawala ang Dragon's Blood Tree. Sa sandaling ito, si Baines, na natauhan, ay bumangon sa ere. Puno ng pagkawasak ang kanyang mukha, inilabas niya ang kanyang tungkod, at nagpakawala ng malakas na kaguluhang puwersa ng kalikasan sa buong katawan niya. Lahat, huwag magpanik.
Mayroon tayong High Priest Baines. Ang High Priest ay anak ng Diyos ng kalikasan. Siguradong magagawa niyang ayusin ang banal na puno. Malakas na sigaw ng singer na sinasabi sa mga tao na huwag magpanik. Anak ng Diyos. Pinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata. Sa 5 pangunahing hanap buhay, ang isa sa mga orakulo ay may pangunahing espesyal na trabaho na anak ng Diyos. Tulad ng literal na kahulugan nito, ito ay halos anak ng mga Diyos, at maaaring direktang umasa sa mga Diyos at makatanggap ng buong pangangalaga. Ang anak ng Diyos ay hindi lamang humiram ng ilang kapangyarihan mula sa mga Diyos, ngunit direktang nakikipag-usap sa mga Diyos. Sa teorya, hanggat ang anak ng Diyos ay sapat na malakas, walang pinakamataas na limitasyon sa kapangyarihan na makukuha niya mula sa mga Diyos. Hanggat kaya mong ibigay, ibibigay ng mga Diyos. Sila ang mga ambasador ng mga Diyos. Habang iwinawagayway ni Baines ang kanyang mga tauhan, ang magulong mahika ay patuloy na namumuo. Gayunpaman, hindi pa naipapakita ang kumpletong spell. Tila naramdaman ni Baines na may mali, kaya umawit siya. Dakilang amang Diyos, Dumuts, mangyaring tumugon sa tawag ng anak. Sa pangkalahatan, ang isang anak ng Diyos na tulad niya ay hindi kailangang gumamit ng chant, magagamit ang lahat ng natural na spells. Gayunpaman, halatang may problema siya. Natural na pagbabalik tanaw ng Diyos. Gatlang M. Sa wakas ay nakondense ni Baines ang spell. Isang grupo ng turquoise natural na magulong magic power, tulad ng isang cyan ocean wave, ang sumugod patungo sa banal na puno. Tuwang-tuwa ang mga Aslan na naruroon. Ito ay isang spell sa antas ng Diyos. Ang puno ng mga Diyos ay naligtas. Sa malaking mundo, napaka-perpekto na ng magic system. Ang mahika na mababa, katamtaman, at mataas na antas ay karaniwang magagamit sa ibaba ng pilak. Pagkatapos ng lahat, ang mga karera ng ginto at pilak ay karaniwang may magagandang talento. At higit pa sa itaas, ito ay ang antas ng hari, ang antas ng emperador, ang antas ng Diyos, at ang pinakamapanganib na forbidden magic. Yung mga marunong gumamit ng God-level magic, magsimula sa Star God, yan ang magic na nilikha ng totoong Diyos. Ang pagbabalik tanaw sa Diyos ng kalikasan ay maaaring makabalik sa orihinal na masiglang yugto ng anumang buhay sa natural na mundo. Ito ang halos pinakamakapangyarihang salamangka sa pagpapanumbalik ng mga natural na Diyos. Pero, sa pag-asam at pananibik ng lahat ng mga taong Dragon Blood Tree. Ang asol na alon ng buhay na iyon, nagmamadaling lumabas ng ilang dosenang metro, pagkatapos ay diretsyong bumagsak. Paft. Gatlang M. Si Baines ay nagsuka ng dugo, ang kanyang buhok ay pumuti agad, at siya ay namamatay. Mataas na pari. Lolo. Walang pakialam si Yuheng sa kung ano paman, sumugod siya sa gilid ni Baines, at mabilis na sinuri ang katawan ng kanyang lolo. Paano kaya? Nag-aalalang tanong ng mga awit na may think time na ekspresyon, Betty Pavilion. Ano ang nangyari? Ako. Ang lolo ko, kinain niya ang sarili niyang sigla. Sabi ni Yuheng na may hindi kapani-pani walang tingin. Ano? Naubos na ngayon ng mahika ang sariling sigla ng mataas na pari. Imposible. Anak ng natural na Diyos, ang paggamit ng mahika ay dapat na nakabatay sa kapangyarihan ng mga Diyos. Paanong hinayaan ng Diyos ng kalikasan na ubusin niya ang sarili niyang buhay? Nang ang lahat ay nagtatalo, isang boses ang hamarang sa kanila. Isa lang ang posibilidad. Biglang naging seryoso si Winter King Tilts, at kumunat ang Nuo, ang natural na Diyos. Ay hindi makapagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Elder Tilts, ano ang ibig mong sabihin? Nagulat ang lahat. Itinuro ni Tilts ang puno ng dugo ng dragon na patuloy na nagbibitak. Sa alamat, ang puno ng dugo ng dragon ay ang ina, ng natural na Diyos na si Dumuti. Kung ang natural na Diyos ay may kapangyarihan pa, paano niya papayagan ang kanyang biolohikal na ina? Gawin itong bulok na kahoy tulad nito. Ang puso ng lahat ay lumubog hanggang sa kaibuturan, at hindi sila nang ahas na isipin ito. Sa sandaling ito, nagsalita si Baines na hingal na hingal. Natural, Lord Natural God, hindi ko, makantak siya. Nang marinig ito, namula ang mukha ng lahat. Sa hindi kalayuan, sumimangot din si Yefan. Hindi kaya. Ang Diyos ng kalikasan ay bumagsak na. Sa walang katapusang malalim na espasyo, nag-iisa, mayroong isang templo na sinuspinde. Walang record sa espasyong ito sa anumang star map. Narito ang templo ng pinagmulan. Sa sandaling ito, sa isang madilim na bulwagan, isang grupo ng mga hukom na nakasuot ng gintong maskara ay nakaupo sa paligid. Ang ilang mga tagahatol ay may kasamang isa o dalawang tagapaglingkod, habang ang iba ay nag-iisa. Nasaan si Simon, bakit hindi ka pa dumarating? Pagkaupo ng ilang sandali, bahagyang hindi nasisiyahang nagtanong ang isa sa mga tagahatol. Ang taong ito ay hindi lumiban sa pulong ng paghatol isang beses o dalawang beses. Narinig ko ang ilang alingaw-ngaw na si Simon kamakailan ay naging malapit kay Frigga, ang diyosa ng kagandahan. Oy, sabi mo kumikinang siya. Kabataan. Sa harap ni Frigga, si Simon ay napakabata pa. Habang nag-uusap ang ilang tao, isang matikas na lalaking nakamaskara na ginto ang lumitaw sa isang bakanteng upuan. Lahat, hindi magandang ugali ang magchismis sa likod mo. Kabanata 4028 Taglagas. Halatang hindi masyadong natatakot ang ilang mga adjudicators na naruroon. Simon, ang makuha ang puso ng Diyos ng kagandahan ay hindi isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Bilang isang katutubo ng Aslan, natamo mo ang pagmamahal ng inang Diyos na nakalulugod.
Tumalikod si Simon at tumingin sa hindi kalayuan, may isang adjudicator na tuwid na nakaupo at nanatiling tahimik. Ang tagahatol ay nakasuot ng napakarilag na damit, at kahit na hindi niya makita ang kanyang mukha, ramdam pa rin niya ang kamahalan ng isang emperador. Emperor Destiny, ang mga lalaking ito ay iyong mga junior, nagsasalita ka ng walang kaparehon, hindi mo ba ako tinuturuan? Hindi nagsalita si Destiny na parang hindi niya narinig. Simon, joke lang, absent ka or late, kahit luma na yung qualifications mo, medyo hindi nararapat. Seryosong sabi ng isang babaeng adjudicator sa gilid. Antu, hindi ko kailangan ng sinuman na magtanong sa aking katapatan sa templo at sa Diyos ng paglikha. Talaga, pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ka late? Tanong ni Antu. Saglit na natahimik si Simon, at pagkatapos ay nagsabi, dahil sa aking dedikasyon sa templo, nakakuha ako ng maliit na gantimpala, naglaan lang ako ng oras para makuha ito. Kung ang Diyos ng paglikha ay may gantimpala para sa iyo, gusto mo bang lumabas para kunin ito? Ikinalat ni Simon ang kanyang mga kamay, sino ang nakakaalam, marahil ito ay dahil hindi pa nakatanggap ng ganitong uri ng gantimpala ang kamahalan Antu. Anong sabi mo? Nagalit si Antu at tumayo. Tumayo ka. Sa sandaling ito, bahagyang ibinaling ni Emperor Tianming ang kanyang ulo at sumulyap kay Antu. Natigilan si Antu at tahimik na umupo. Matagal na akong naghihintay. Sa oras na ito, tumakbo ang isang lalaki na may lahat ng uri ng kakaibang kagamitan sa kanyang likod at isang malaking pakete sa likod niya. Tinampal ng lalaki ang sarili sa noo nang makita ang isang grupo ng mga adjudicators na naruroon. Hay! Nakalimutan ko na naman. Mabilis siyang naglabas ng golden mask at isinuot iyon sa sarili niya. Pagkatapos ay hindi na siya nag-abalang i-discarga ang kanyang malaking backpack, kaya umupo siya sa upuan na may kalahating puwet tulad ng isang estudyante na dumating upang makinig sa klase. Kongor, so ikaw ang huli. Ha, sanay na ako, may gagawin si Simon, nakalimutan talaga nitong mag-meeting. Nahihiyang ngumiti si Kangor, all blame me, mas maaga ka next time. Si Simon ay nakikipag-date kay Frigga, sino ang kadate mo? Panunukso ng isang tagahatol. Dating. What's the point of dating? Umiling si Kangor, nagbasa ako ng papel. Hindi mo alam, nagpadala sa akin kamakailan ng estudyante ko sa geta ng isang napaka-interesante na papel. Kung gayon, isa itong malaking World Chaotic Mass Delusion Model, kung ito ay maipapakita at magagamit sa kasalukuyang teknolohiya, babaguhin ito ang kaalaman nating lahat. Nga pala, nabalitaan ko na ang taong sumulat ng artikulong iyon ay bata pa, hindi ako makapaghintay, gusto kitang makita sa lalong madaling panahon. Ayos lang. Sa oras na ito, si Emperor Tianming, na hindi pa nagsasalita, ay pinutol ang mahusay na pananalita ni Kangor. Kangor, hindi ito ang iyong research institute. Ngumisi si Kangor at ngumiti, sorry. Tahimik na sinulyapan ni Simon si Kangor, at nagkataon lang na nakatingin din si Kangor sa kanya. Nagtama ang mga mata ng dalawa, at agad na lumingon sa maling direksyon, na parang walang nangyari. Tribo ng Dragon Blood Tree. Parang bumagsak ang langit, at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita at narinig. Paano ito posible? Baka may mangyari sa natural na Diyos. Iyon ang pangunahing Diyos. Ang pangunahing Diyos ay walang kamatayan. High Priest Baines. Nagkakamali ka ba, mangyaring makipag-ugnayan muli sa akin? Ang isang grupo ng mga natural na Diyos na mga mananampalataya ni Muchi ay umiiyak sa takot, hindi nangangahas na isipin na ang kanilang mga paniniwala ay mahuhulog ng ganito. Kapag namatay ang Dragon Blood God Tree, ang ibang Dragon Blood Tree ay mamamatay din sa magdamag. Mukhang hindi na makakabalik sa langit ang Diyos ng kalikasan. Sinabi ni Raymond na may hitsura ng panghihinayang, ngunit hindi mo kailangang mag-alala ng labis, kaming Aslan, hindi lamang Lord Dumuts, kundi pati na rin ang dakilang Diyos ng kagandahan, Panginoon Frigga. Kahit umalis ang Diyos ng kalikasan, basta't tapat tayong naglilingkod sa Diyos ng kagandahan, tayong mga Aslan ay maaari pa ring maging pinagpala ng Diyos. Sa oras na iyon, isang panunuya ang dumating. Hayaan mo akong sabihin ang isa. Tumingin si Yefan sa paligid at nalaman na ito ay sina Belfinger at Baal. Bukod sa Diyos ng kagandahan, nariyan din ang patron ng Aslan, ang ninuno ng iyong Spruce Tribe, Simon, hindi ba? Sa ganitong paraan kung iisipin, kung ang Diyos ng kalikasan ay bumagsak, ang pinakamalaking benepisyaryo ay tila isang patron saint. Sabay silang dalawa na kumanta, at biglang may naisip ang maraming tao. Sa ilang sandali, isang malaking anino ang bumalot sa puso ng lahat. Bigla ding naliwanagan si Yefan. Hindi kaya. Ito ang malaking kaganapan na gusto ni Su Qingzhou na makita niya. Si Adjudicator Simon, sa teorya, ang lakas ay tiyak na wala sa ilalim ng Panginoong Diyos. Sa mga tuntunin ng antas, bagaman tila ang pangunahing Diyos ay mas mataas, ito ay isang lumang kwalifikasyon lamang at hindi nangangahulugan ng pagiging epektibo ng labanan. Kung talagang gustong palitan siya ni Simon, hindi imposible. Ngunit hindi lamang siya ang tagahatol, at ang pagpapalit sa pangunahing Diyos ay hindi isang Panginoon, gawin mo lamang ang kanyang sinasabi. Sa madaling salita, kung si Simon ay walang pagpapayag ng templo, hindi siya dapat manggahas. Kapag napalitan na talaga ni Simon ang pangunahing Diyos, ibig sabihin ay mapapabuti muli ang kanyang kapangyarihan. Ang tagahatol mismo ay may kalidad na hindi mas mahina kaysa sa pangunahing Diyos, at kung nakuha niya ang kapangyarihan ng pananampalataya, magkakaroon siya ng dami.
Katulad ng Eternal Emperor, kahit ang pag-asa sa dami ay kalabisan, napakalakas kaya hindi siya matutulungan ng templo. Para sa pagkakaroon ng antas ni Simon, anumang pag-unlad ay puno ng tukso. Parusahan ang Diyos. Kahit na ito ay isang Diyos ng magulang, hanggat pinahihintulutan ng nakatataas, walang imposible. Shanshuan, Tianquan, hindi ka makapagsalita ng walang kaparirikan. Sumimangot si Yao Guang at sinabing, si Sir Simon ay ang patron ng Aslan, walang ebidensya para Sir On siya, hindi maganda. Nagkibit-balikat si Belfinger, well, let's just pretend na hindi natin sinabi. Hindi, ito ay isang makatwirang hula para sa atin. Bilang nagbabantay ng masamang dragon, kung ang puno ng dugo ng dragon ay nawasak, dapat tayong maging handa na mamatay, sabi ni Bal. Ngumisi si Raymond, okay, anong Dragon Guard? Kung tanungin natin ang Petronas, kailangan nating bumalik at sabihin sa punong pari na si Udi at hayaan siyang magulat sa Petronas. Kuya Raymond, ikakasal na kami ni Hathaway. Pamilya ito, patawarin mo ako. Nagmamadaling umakyat si Turan upang makiusap. Pamilya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Raymond, at sinabi niya, kayong Dragon Blood Tree Tribe, pinagtakpan mo na ang isang magnanakaw na nanlait kay Miss Hathaway. Ngayon, hindi ito maganda para sa sarili mong puno ng Petronas, at bastos ka sa Petronas ng Simon. Sa likod namin, at harapin ang Alliance of Five Races, at huwag ka munang kumusta. Kami, ang tribo ng Spruce, ay may mabuting hangarin, upang maghanap ng mapayapang pagunlad, at pakasalan ka, ganyan ang pakikitungo mo sa amin. Sa harap ng gayong pagsaway, ang isang grupo ng mga tao mula sa Dragon Blood Tree Tribe ay mukhang sobrang pangit at ng ahas na hindi magsalita. Sa katunayan, lahat ay sumasang-ayon pa rin sa Belfinger at Bar sa kanilang mga puso. Hindi tanga ang mga Aslan, paano masisira ang puno ng dugo ng dragon? Ang pagbagsak ng natural na Diyos, paano ito magagawa ng mga ordinaryong tao? Gayunpaman, ngayon ang mga katotohanan ay nasa harap na natin, ang Spruce Tribe ay hindi lamang ang tribo na pinakaaalagaan ng beauty god na si Frigga, kundi pati na rin ang base camp ng Simon. Nawala ang Dragon Blood Forest, ang Dragon Blood Tree Tribe, hindi banggitin ang pangalawang pinakamalaking tribo, tinatayang kahit na bago ang 5 ay mapanganib. Sa ganoong oras, kung nakikipaglaban ka pa rin sa tribo Spruce, hinihiling mo lang ang sarili mong kamatayan. Hoy, Elder Singer, ikaw na Dragon Blood Tree Tribe, hindi mo talaga dapat tanungin si Lord Simon, sobra na, walang galang. Sa sandaling ito, biglang binago ni Tills ang kanyang mga salita at umiling bilang paninisi. Oo, paano nagawa ni Sir Simon ang ganoong bagay? Ang likas na Diyos ay dapat na bumagsak. O nagkamali at hinarap ng Diyos ng paglikha. Sa ilang sandali, ang mga matatanda ng 5 angkan ay biglang lumingon at nagsimulang magsalita para sa tribo ng Spruce. Ang mga awit at isang grupo ng mga elder ng Dragon Blood Tree ay may sobrang pangit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, at hindi makapaghintay na bumunot ng kanilang mga espada upang magkaharap kaagad. Malinaw, nakita rin ng mga matatanda ng 5 angkan na pagod na ang Dragon Blood Tree Tribe. Sa ngayon, maaari lang silang magkaroon ng magandang relasyon sa Spruce Tribe. Pagkatapos ng lahat, Simon, ay maaaring malapit ng maging pangunahing Diyos. Ito ang uri ng paggamot na posible lamang sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos ng paglikha. Kabanata 429. Nang makita ang ganoong sitwasyon, ipinakita ng High Priest Baines ang isang dampi ng galit sa kanyang maputlang mukha. Nabawi niya ang kaunting lakas, tumayo at nagsabi, kahit na ang Diyos ng kalikasan ay makatagpo ng isang aksidente, hindi ito nangangahulugan na ang puno ng dugo ng dragon ay malalanta kasama nito. Diyos ng kalikasan. Ang bawat tao ay tumingin sa isa't isa sa pagkabalisa, at naisip na ito ay lubos na makatwiran. Kung tungkol sa pag-unawa sa Dragon Blood God Tree at sa God of Nature, si Baines, bilang anak ng Diyos, ay natural na may ganap na karapatang magsalita. Pinaikit ni Raymond ang kanyang mga mata at sinabing, nakikinig sa High Priest Baines, posible bang nalanta ang banal na puno o may nawasak? Maaari mo ring sabihin ng direkta, ito ay si Hathaway mula sa aking pamilya. Nagsisi ang templo, ngunit sa pagpasok niya, nangyari ang ganitong bagay, nagkataon ba talaga ito? Tumayo si Yao Guang at sinabi sa oras na ito. Sa sobrang kainahinala mo, hindi na kailangang ituloy ang kasal na ito, walang pakialam na sabi ni Raymond. Nababalisa si Turan, Elder Raymond. Nanumpa na kami ni Hathaway, naniniwala ako sa kanya. Hindi na kailangan. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa labas ng karamihan. Ang mukha ni Hathaway ay nagyelo, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng malamig at mapagmataas na aura na hindi dapat lapitan ng mga estranghero. Ang templo ay gumuho, at ang babae ay lumabas ng hindi alam kung kailan. Hathaway, ayos ka lang ba? Aakyat na sana si Turan para mag-alala, ngunit napatigil siya ng malamig na mga mata ni Hathaway. Tama si Kuya Raymond, hindi ako pinaniniwalaan ng iyong tribo. Dahil sa tingin mo na sa isang maliit na papel na tulad ko, maaari mong sirain ang Dragon Blood God Tree. Kung gayon ano pa ang masasabi ko? Hathaway with a look of determination, Tulon, the marriage between you and me, let's end it. Namumula ang mukha ni Turan, at sumugod siya upang subukang hikayatin si Hathaway na magbago ang isip nito. Pero 2 hakbang pa lang ay hinarang na siya ni Raymond. Boy, sinabi na ni Hathaway, hindi ka karapat-dapat.
Namula ng husto si Turan, ngunit hindi siya naglakas loob na maging matigas kay Raymond, kaya naipalaganap lamang niya ang kanyang galit sa ibang lugar. Bumalik siya upang makita si Ye Fan, at ang kanyang mga mata ay biglang naging mabangis. Ikaw lang. Ikaw. Walang sabi-sabi, binunot ni Turan ang kanyang espada at muling sumugod kay Ye Fan na parang isang mabangis na aso. Sa pagkakataong ito, hindi naging masuwayin ang kanyang espada, at si Tulan ay gumawa ng desperadong pagtatangka na siliuhan ang lalamunan ni Ye Fan gamit ang kanyang espada. Ang pumuputok na kapangyarihan ng kaguluhan at enerhiya ng espada ay naging isang gintong bahaghari. Tulan, tumigil ka. Dahil biglang nangyari ang lahat, si Kurato at ang iba pang nasa tabi niya ay walang oras para pigilan ito. Si Ye Fan ay nakatayo doon, tahimik na nag-iisip mula sa simula ng insidente. Sa biglaan. Pagbangon ni Tulan, gumawa ng desisyon si Ye Fan sa kanyang puso, at isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Hindi sinasadya ni Ye Fan na umiwas. Sa isang iglap, hinawakan ni Ye Fan ang mahabang espada ni Turan sa kanyang kamay. Dalawang malutong na tunog lang ng keng-keng ang narinig. Umaasa sa lakas ng braso na pumutok, naputol ang mahabang espada. Si Turan ay natigilan, hindi makapaniwala na ang kanyang pag-atake ay hindi lamang nabigo upang masira ang depensa, ngunit ang espada ay nabali ng ganito. Bang! Hinampas ni Ye Fan ang backhand at hinampas si Turan sa ulo na inihatid niya sa pinto. Nabaluktot ng 180 degrees ang buong leeg ni Turan, tumalsik ang gwapong mukha, dugo at ngipin. Naramdaman na lamang ng lahat ang isang bulaklak sa kanilang harapan, at si Turan, na biglang sumabog, ay bumagsak na sa lupa, at ang kanyang leeg ay baluktot, at siya ay nalagutan ng hininga. Tulan, ikalawang kapatid, sigaw ng singer at landuo-duo, at iba pa. Nang makita nila ang eksenang ito, natahimik ang karamihan. Bagamat hindi si Turan ang nangungunang eksperto sa angkan, isa rin siyang golden powerhouse sa Golden Race. Sa harap ni Ye Fan, tulad ng isang ordinaryong tao na walang kultibasyon, ang kanyang leeg ay pinutol ng gayong malupit na puwersa. Tulad ng inaasahan sa isang Qinglong powerhouse. Ang pisikal na lakas ay talagang kamangha-mangha. Ngumisi si Raymond, may bakas ng pagbabantay sa kanyang mga mata. Ano? Qinglong. Agad na na-refresh si Tilts at ilan pang dayuhang Star Gods. Karen. Mabilis na gamitin ang healing technique. Mabilis na tinawagan ng mga awit si Yao Guang at hiniling na gamutin ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang gintong lahi. Hanggat ang kaluluwa ay hindi napinsala, ang pisikal na trauma ay maaaring mabawi. Sa katunayan, kahit walang paggamot, si Turan ay nagawang gumaling ng dahan-dahan sa kanyang sarili. Aakyat na sana si Yao Guang para gamutin si Turan, ngunit pinigilan siya ni Ye Fan. Tumigil ka, hayaan mo siyang bumangon mag-isa. Tumigil si Yao Guang, nakasimangot kay Ye Fan, seryoso ka ba? Nakaon. Sa lupa, ang mukha ni Turan na may bahid ng dugo ay nagpakita ng takot, ayaw, at sakit. Ang lalaki, kung gusto niyang manalo ng babae, kailangan niyang umasa sa sarili niya, di ba? Sabi ni Ye Fan, at sa harap ng lahat, direktang inabot niya ang maselang mukha ni Hathaway. Sinubukan ni Hathaway na umiwas, ngunit nalaman niyang hindi niya kayang umiwas. Ang kamay ni Ye Fan ay madaling pinisil ang kanyang baba. Ikaw, anong ginagawa mo? Tumangala si Hathaway at kinakabahang nagtanong. Bakit ka ba nagpapanik? Hindi ka ba nagkusa na tumakbo sa kwarto ko kagabi? Ngumiti si Ye Fangxi at sinabing, sa harap ko, ano ang nagpapanggap kang dalisay at malinis? Little Demon Girl. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang lahat sa kanilang paligid. Upang lantarang molestiyahin si Hathaway dito, ito ay binubugbog si Turan, at siya ay parurusahan. Ye Fan, anong ibig mong sabihin? May relasyon ka ba talaga kay Hathaway? Tanong ni Yao Guang. Importante ba ito? Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, sinabi ko ito kanina, kahit na natulog ako sa kanya, ano ang magagawa mo sa akin? Nakita ni Yuhing at Kurato, at iba pa. Na si Ye Fan ay napakawalang prinsipyo, at hindi na sila pumayag. Alam kung ano ang sasabihin. Hindi nila naintindihan, bakit nagdagdag si Ye Fan ng panggatong sa apoy kapag may ganitong kaguluhan. Huwag mo silang pag-usapan, kahit si Hathaway ay natulala sa oras na ito, hindi alam kung ano ang nababaliw kay Ye Fan. Hey, Raymond, tama ba? Tumingin si Ye Fan sa malaking lalaki sa tabi niya. Kumunot ang noo ni Raymond, what's wrong with Mr. Ye? Sabi ni Hathaway, nagkaroon ako ng intimate relationship sa kanya, di ba? Natigilan si Raymond at tumango. Siyempre, maamin lang niya. Kung tutusin, kung itatanggi niya ito, katumbas na ng pagsasabing nagsisinungaling at na-frame ang Tribong Spruce. Noon pa man ay may lakas ng loob akong yumako ng responsibilidad. Dahil mayroon ako sa kanya, magiging akin ang babaeng ito sa hinaharap, at mananagot ako sa kanya. Ngumiti si Ye Fan, kaya, susundan niya ako sa hinaharap. Saan ako pupunta, pupunta lang siya. Narinig ito ni Hathaway, namumula ang kanyang mukha, at kinagat niya ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagkusa na hanapin si Ye Fan. Ngayong pananagutan na siya ni Ye Fan, tila wala na siyang dahilan para tumanggi. Hindi. Agad na nagveto si Raymond, kailangan kong hilingin sa High Priest na si Udi na magpasya sa bagay na ito. Sabi ni Ye Fangxi, talagang may problema ang babaeng ito, kung hindi ay hindi magiging ganoon kahalaga ang tribo ng Spruce.
Okay, kung gayon, dadalhin ko siya ngayon sa iyong tribong spruce at papayag si Udi na pumayag. Napatulala si Raymond, paano pa siya makakaakyat sa slope ng ganito? Anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Tanong ng mga awit sa mababa at mahinang tono sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Nang marinig ang gayong mapagmataas na pananalita, sa wakas ay hindi na napigilan ni Singer. Pagbugbog sa kanyang anak sa publiko, pagyurak sa dignidad ng pamilya Stade, at lantarang pagsalakay sa kasintahang anak. Kung hindi siya muling tatayo, hindi na kailangang tumayo sa mundo ng Aslan. Kabanata 4030 hindi gumalaw. Ipinatawag ni Sing ang iconic na Golden Greatsword, ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad sa hangin. Nang makita ito ng mga taga-Aslan, napaatras silang lahat nang malaman nilang magbabaril si Singer. Elder Singer. Si Yefan ang master ng Longsi Guard at ang tagapag-alaga ng Dragon Blood Tree Tribe. Hindi mo magagawa. Anumang bagay sa iyong sariling mga tao. Dali-dali siyang pinaalis ni Baines. Mataas na pari, pagod ka na, alagaan nating mabuti ang iyong mga sugat. Mataimtim na sinabi ng mga awit, ito ay isang personal na karaingan, haharapin ko ito. High Priest Baines, ikaw ay anak ng Diyos, ngunit natural na nahulog ang Diyos, wala ka na ngayon. Hayaan ang nakatatandang mga awit na mamuno sa tribo. Hindi inilihim ni Raymond ang kanyang schadenfreude expression sa oras na ito. Matapos mapaalalahanan ng ganito, napagtanto ng lahat na, tapos, na talaga si Baines. Anak ng Diyos, kung wala ang Panginoong Diyos, ano ito? Katumbas ito ng pagsasabing ang Dragon Blood Tree Tribe ay biglang nawala ang pinakamakapangyarihang Star God. Walang dahilan. Betty Pavilion. Nolan. Pigilan mo sila. Si Yuheng sa gilid ay napatingin kay Nolan sa hindi kalayuan. Nolan. Gusto mo ba talagang kalabanin ni Young Master Ye ang Great Elder? Walang pakialam na sinabi ni Nolan, hindi ko inamin na siya ang master ni Long Exi, at siya ang may kasalanan sa kanyang sarili. Narinig ito ni Yefan. Ngumiti ng mapang-asar. Ang mabahong isda at bulok na hipon ay karapat-dapat din na maging subordinate ko. Itigil ang pagiging makasarili dyan. Kumunot ang noo ni Nolan, anong sabi mo? Malakas na sinabi ni Yefan, makinig sa akin ng malinaw, Dragon Blood Tree Tribe, ngayon ay wala ng dugo ng dragon, sa madaling salita. Tapos ka na. Sa pagtingin sa mukha ng masamang Dragon Emperor at Baines, mula noong kinuha ko ang Dragon Evil Guard, maaari kong pahabain ang buhay ng tribong ito. Gayunpaman, kung sino man sa inyo ang hindi kumbinsido at ayaw akong sundan, umalis kayo rito. Sabi ni Yefan, at itinuro ang Singer at Nolan sa harap niya. Tama ang araw na ito, sa harap ng mga tribo ng Spruce at Winter, kung sino man ang gustong magrebelde, lumabas ka sa lalong madaling panahon, ang mga ito. Ang mga salita ay nahulog sa mga tainga ng hindi mabilang na mga tribo ng puno ng dugo ng dragon, gaano kabaliw at baliw. Mukhang tinatrato nito ang kanyang sarili bilang emperador ng Dragon Blood Tree Tribe. Hindi nagtagal, ang isang malaking bilang ng mga tao na sumuporta sa Singer at Nolan ay tuwang-tuwa, sumisigaw na ayusin si Yefan. Si Raymond, Theos at ang iba pa, na makakita ng ganoong kaguluhan sa Dragon Blood Tribe, na may potensyal na mag-away, ay magiging baliw sa kanilang mga puso. Sa orihinal, ang kagubatan ng dugo ng dragon ay nawasak, ngunit hindi bababa sa mga tao ay naroon pa rin. Kung mamamatay din ang mga tao, hindi ba mas madaling isama ang tribo ng Dragon Blood Tree? Naghahanap ng kamatayan. Hindi na kinaya ni Elder Singer ang mga ganoong arrogant na pananalita. Nang walang sabi-sabi, ang higanteng espada sa kanyang kamay ay gumuhit ng magandang gintong arko, at ang kanyang figure ay kumislap, at bigla niyang inatake si Yefan. Ang isang espada ay biglang bumagsak, tulad ng isang maliwanag na buwan sa kalangitan, na sumasabog sa isang nakasisilaw na gintong liwanag. Napakalaki ng hanay ng pag-atake ng higanteng espada, kasama ang magulong kapangyarihan ng sword intent ng Star God level, isang malakas na puwersa ng elemento ng metal, mahinahon at mabigat. Hindi lamang ito mukhang napakarilag, ngunit tumitimbang din ito ng higit sa 1,000 puntos pagdating sa lupa. Klang! Malakas na hampas ng metal ang umalingaw-ngaw sa buong square. Nabasag ng marahas na soundwave at shockwave ang malaking bilang ng mga tiles sa sahig. Maraming mga clansmen na may mahinang cultivation base ay hindi na makatagal sa loob ng 1 kilometro, at lahat sila ay tumakas. Ngunit nang ang lahat ay nabigla sa Mar-Engel na espadang ito, ang mga aksyon ni Yefan ay nagparamdam sa lahat ng higit na hindi kapanipaniwala. Iyon ba? Sirang espada. Tumayo si Yefan sa kinatatayuan, hawak ang putol na fragment ng espada ni Turan sa kanyang kamay, at pilit na hinarang ang nakakagulat na espada ni Singer. Golden Sword Intent. Hindi ito masama, ngunit hindi ito masama. Nagkomento si Yefan, gayunpaman, dapat ay higit pa doon, tama. Ang palaging malamig na mukha ng mga awit sa wakas ay nagpakita ng isang pamumula ng pagkagalit. Huwag maging kampante. Ang pisikal na katawan ay malakas, hindi sapat upang hayaan kang magkaroon ng huling pagtawa. Umatras ang mga awit, at ang tunog ng gininto ang higanteng espada sa kanyang kamay na napunit ang hangin ay naging mas matalim. Ito ay naging sa pamamagitan ng kapangyarihan ng metal na kaguluhan, binago ang komposisyon ng espada at anyo, naging mas matalas. Binabago mo ba ang hugis ng espada mismo sa pamamagitan ng aktwal na labanan?
Ipinikit ni Yefan ang kanyang mga mata, tila may kung ano pa ang hari ng espada na ito, ang pagpapalit ng mga espada ay talagang isang epektibong paraan ng pakikipaglaban. Ang buong proseso ay talagang sa isang iglap. Ang mga awit ay tila isang patagilid, isang nakakalito na blind spot, at muli ay ibinaba ang kanyang espada at hinampas ito. Alam ni Yefan ang espadang ito, at ang putol na espada sa kanyang kamay ay hindi ito makayanan, kaya nagpatawag lang siya ng Thunderblade. Kung ang kapangyarihan ng Divine Thunder ay malaki, sa sandaling ito ay nabuo sa kanyang mga kamay, hinaharangan nito ang landas ng espada ni Singer. Boom! Dumagundong ang kulog. Nakaramdam ng pamamanhid ang Singer sa kanyang mga kamay at dilat ang kanyang mga mata. Paano ito posible? Ang kanyang sariling landas ng espada ay nakita na. Bigla niyang napagtanto na si Yefan ay hindi lamang pisikal na malakas, ngunit mayroon ding pambihirang pananaw sa mga kasanayan sa pakikipaglaban. Muling humiwalay ang Singer, sa pagkakataong ito, wala na siyang pag-asang pumatay gamit ang espada. Nagbago ang isip niya at naglunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake kay Yefan mula sa harapan. Sa ilang sandali, ang tila mahirap na gininto ang higanteng espada, ngunit ang anino ng espada ay bumuhos patungo kay Yefan na parang bagyo. Halos lamunin ng liwanag at anino ng gintong talim ang buong figure ni Yefan. Ding ding ding. Ang siksik na metal symphony, na sinamahan ng muffled na pagsabog ng Thunder Blades, umalangaw sa buong Central Square. Maliban sa ilang powerhouse na nasa itaas ng gold level, sa katunayan, karamihan sa kanila ay hindi na malinaw na nakikita ang pinagdaanan ng dalawang swordsman. Parang kuryente ang mga mata ni Raymond at ng iba, at hindi sila naglakas loob na bumitaw kahit saglit. Gayunpaman, habang pinapanood nila, mas natakot ang grupo ng Star Gods. Paano kaya? Kuya Raymond, ano ang problema? Kumusta ang labanan? Singer Sword King. Wala na bang pagkakataon? Hindi naglakas loob na maniwala si Raymond. Sa hindi kalayuan, napakunot ang noo ni Nolan, na may bakas ng pagtataka sa kanyang mga mata. Nagkatinginan sina Yuhing at Yao Guang na may mga komplikadong ekspresyon. Anong ibig mong sabihin sa pagtatanggol at hindi pag-atake? Napaungol ng malakas ang Singer. Nararamdaman niya ito sa kanyang sarili, halos natunaw ng Thunderblade ni Yefan ang lahat ng kanyang pag-atake sa Invisible. Ang napakagandang defensive swordsmanship, kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na nag-e-exist ito sa mundo. Para bang sa mga mata ni Yefan, lahat ng galaw ng espada niya ay walang iba kundi mga batang naglalaro sa bahay. Ang lasa na ito ay nakakabaliw sa Singer. Gusto mo atakihin kita? Ngumisi si Yefan at sinabing, kung gayon hindi na kailangang maglaro. Sumigaw ang mga awit, hayaan ang mga kabayo na pumunta dito. Sa gusto mo. Natigilan si Yefan saglit. Ang siksik na network ng Jianlo ay parang mga layer ng iba't ibang mga texture. Ngunit tumpak siyang nakahanap ng perpektong pagkakaiba sa oras, isang ruta ng pag-atake. Pagkatapos, ang mga sinaunang paggalaw ng espada na naukit na sa utak ng buto at itinanim sa kaluluwa, ay natural na tinutusok ng espada. Huminto ang napakarilag na screen ng labanan. Biglang tumigil ang espada ni Sing. Huminga ng malalim ang lahat at nalaman na ang Thunderblade ni Yefan ay tumusok sa puso ni Singer. Isang sunog na amoy ang lumabas sa laman ng Singer. Paghuhukom. Kinagat ng mga awit ang kanyang mga ngipin. Kung ikukumpara sa pisikal na sakit, ang hindi niya mapaniwalaan ay ang husay niya sa espada. Nawala siya ng tuluyan. Damn! Nabasa ko yan diba? Isang Star God Elder mula sa Five Race Alliance ang mariing kumurap. Anong mali? Tanong ng lahat. Yung Yefan. Ang kanyang mga paa. Lahat sila ay tumingin sa kanila sa oras na ito, ang kanilang mga anit ay manhid, at pakiramdam nila ay ang kanilang mga kaluluwa ay lalabas sa kanilang mga katawan. Hindi. Walang paggalaw. Siya ay nasa parehong lugar. Dahil masyadong matindi ang eksena, hindi pinansin ng lahat, ngunit tumayo si Yefan sa magkabilang paa nang hindi gumagalaw ng kalahating hakbang mula simula hanggang matapos. Bagaman, ang mga bato sa ilalim ng mga paa ni Yefan ay nabasag at dalawang hukay ang nahulog. Ngunit, hindi gumagalaw. Ang lalaking ito. Tinutokso si Elder Singer. Ang mga tao sa tribo ng Dragon Blood Tree ay nakaramdam ng kalungkutan at pait para sa Singer, ngunit sa parehong oras ay nagkaroon sila ng hindi pa nagagawang pagkamangha para kay Yefan. Binantayan ni Long Exi ang ilang tao, natulala, at walang laman na ibinuka ni Nolan ang kanyang bibig, medyo nawala. Mukhang hati na ang kinalabasan, hiniling sa atin ng Evil Dragon Emperor na sundan si Young Master Ye, talagang may katuturan, bamantong hininga si Tianji. Maaga pa. Huwag kalimutan, hindi pa ginagamit ni Elder Singer ang profound truth. Hindi kumbinsido si Tianshu. Natigilan ang lahat, and then they remembered, it really is. Si Elder Singer ay may hold card. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.